fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa 2-3 sa DOFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Mayo 31 tuig 2025. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita, pagbakbak sa baral sa dalan ni Vinagracia, wala madayon walkthrough sa mga drainage system padayon nga iga-implementar sa city engineer's office. Sa police reports, stabbing or suspitsado sa pagpamuno sa tanod member nga ginbawian sang kabuhi, pasakan sang kaso subong adlaw. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, permanente sini nga paghublas sang kaygayunan nga makaangkon sang driver's license. No, ang pamatbat karon sang Land Transportation Office sa apat ka mga nagpositibo sa ginparingayon sining random drug testing sa nakaligad sining Abril 15. So atong mga driver, sa aton sining mga kabombo, why na to sila sa lisensya. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, ang Iloilo ginapreparahan karon ang ginabanta 19 ka mga bagyo nga posible magsulod diri sa Philippine Area of Responsibility kag mapiktuhan sini Banwa ang Iloilo. Ginabrobanta sini Banwa diri karon iyang mangin maulano ng aton sining panyempo sa mga masunod sining mga inadlaw. Apisar nga wala pa man gindeklarar ining season sang tagurulan, but mabatsyagan na naton from time to time kung nagagurugalom, nagaproprality, nagabubo sining mamunog nga ulan. Samtang sa pihak sining bahin sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita nasyonal, si Vice President Sara Duterte ang nagakadapat nga magtambong kagatubangon ining impeachment. Sandig diri sa latest survey sang social weather stations. Nga kung sa din 68% diri Banwa ang nagapahayag nga dapat nga magtambong si President or Vice President Sara Duterte kagatubangon ining mga impeachment charges. Samtang 20% diri ang nagapahayag nga dipindi siya kung matambong siya kung hindi ang mga nagaduwa-duwa nga magtambong ang Vice Presidente sa impeachment mga biyan. Samtang si ML Party List Representative Leila de Lima ang nagaduha-duha sa sining lihok karon sa Senado nga saylo ang petsa sang impeachment, impeachment trial proceedings batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sa aton sining mga kabumbong at iya sining ginalantaw diri nga do tuyo, tuyo sini Banwa kag do nagapatimaan nga patyo na lang kuno ang impeachment trial, ibao na lang sa limot. Muning ginakakulbaan karon ni ML Party List Representative Leila de Lima nga hindi matigayon ang impeachment proceedings batok sa kay Vice President Sara Duterte kasunod sang pagsaylo sang petsa from June 2 to June 11 sa sining presentation of articles of impeachment. Inpahig ni de Lima nga ang delay sang Senado sa pagtalana sang paghusisa sa kay VP Sara sinyales kuno nga may katuyuan nga patyo na lang impeachment trial. Nagpamangkot man diri ang representante nga niya nga gina-delay how? Ti ko magamusin nga may mga
delay ni or delaying tactics sa aton sini magkuturan ang paglantaw sang kongresista nga kumatabo sini Banwa no may ara sang inistoryahan ay nga ikonsiderar na lang ang pagpatay sa impeachment trial. Hambal pagani isang kongresista, I can only foresee on the last day, sasabihin na nila na hindi na pwede kasi magkakaroon ng argument that view na hindi pwede mag-carry over yung impeachment proceedings na yan kasi mayroon na tayong bagong kongreso sulo pa sa kongresista. Ti ikaw abi, no? Nga nagapamati dira subong, ano ay hanang imo sini nga pananawan sa sining impeachment karon nga batok sa kay Vice President Sara Duterte? Maduso inihan o kung mabaon na lang sa limot? Kay ini kang ginabasihan karon nga mga sinyales ang kongresista matapos nga ginmando ni Senate President Francis Chis Escudero ang pagsaylo sa petsa sa presentation sa impeachment mga biyan bangod man nga sulo pa sa Senate President nagakadapat kuno Banwa nga pasulabihon ang iban pa nga mga hagna nga nagakadapat sini madesisyonan before pa man mag-end ang 19th Congress. Sa dugang pa nga mga talupang doon sini nga mga balita diri karon sa aton sini nga pagpangalagad kung ang pumuluyo ang pamangkuton dapat kuno nga tubangon ni Vice President Sara Duterte ang impeachment batok sini sa iya. Ang may naglabot sa 68% naghambal nga dapat nga magtambong siya sa giparigayon sini nga survey sa tong Mayo 2 tubtub 6 sa social weather station. Samtang ang naghambal naman nga ti gadua-dua nga matambong ang Vice Presidente ay yara lamang sa 20%. Yara naman sa 7% karon ang nagapati nga dapat likawan ni Vice President Sara Duterte ining nasambitan nga issue. Yara naman sa 93% o kung majority ang nagapati nga dapat unahon ni VP Duterte ang kinahanglanon sa pungsod. 74 naman ang 74% diri Banwa definitely should, samtang 19% ang probably should. Kalakip man sa aton sini nga mga kabombo ang nagakadapat sini iyang ginapamangkot sa survey ining pagtutok sa pagpatuman sa plataporma ti naglabot sa 86%. Ang pagpadayon naman sa responsibilidad sa Vice Presidente kag untato na ang pamulitika 81%. Yara naman sa 74% ukon ining nagapahayag nga dapat untato na ang pag-criticize sa gobyerno sa aton sining mga kauturan. Tikon ikaw abi ang pamangkuton, ano ang mas dapat unahon sa aton sini iya nga mga opisyales sa gobyerno? Ang mga issues sa natuhoy iya sa korupsyon nga ilaman sini nga ginapanginwala nga wala iya sa nga lamod sa nga pamulitika sa dre. Pero ang pamangkot nagapati kang kaway gibansang lamod sa nga politika, ang luyag lang lamang sini nila nga pasabton ang mga ginaaligar nga korupsyon sa pagpanerbisyo sa nga opisina sang Vice Presidente. Ni nagumpisa ini Banwa sa sining confidential fund nga sa sulod lamang sang pila to 11 kadlaw to Banwa, pila ka gatos sa milyon ang gingasto sa Vice Presidente sa aton sini nga mga kabumbo. Di bantayan naton ini kung ano ang masunod sini iya nga mga pahina sang posible mangin kabahin man sang history karon sang pungsod Pilipinas natuhoy sa aton sini iya nga mga opisyales. Detalye sa mga nagapaw ng mga balita kag impormasyon balikan ta sa mga nga pagpalayag sa mumuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News.
Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba, ukon paghugas sang kinanan, ukon paghatag man sang emotional support. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Sabado, Mayo 31, taong 2025. Sa ating mga headlines, kampo ni dating Congressman Teves, itinangging binibigyan ito ng VIP treatment ng National Bureau of Investigation. Vice President Sara Duterte naman nagbigay ng reaksyon hinggil sa pagkaantala ng impeachment proceedings. Ilan sa mga senador naman suportado ang delay. Samantala, ilan na namang Chinese nationals na aresto ng mga otoridad sa panibagong scam hub dyan sa Parañaque City. Samantala, ito namang ASEAN Defense Chief tiniyak ang kooperasyon sa US para sa seguridad sa Indo-Pacific region. Sa dagdag na balita, 10 monkeypox cases na itala naman doon sa Davao Region. Isa ang naitalang patay. Sa balita naman sa ibayong dagat, Israel tinanggap na ang US ceasefire plan pero ang Hamas may kondisyon. Samantala, sa Palarong Pambansa 2025 updates, mga uling hakot ng gintong medalya pinaglabanan ng malalaking team o malalaking rehiyon ang National Capital Region. Tiyak na ang pangunguna sa Palarong Pambansa 2025. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mariing pinabulaanan ng dating congressman na si Arnulfo Teves Jr. sa pamamagitan ng kanyang legal counsel ang isyu na binibigyan ito ng VIP treatment ng National Bureau of Investigation nang ito ay nananatili pa rin dyan sa pasilidad ng naturang tanggapan. Matatandang ito ay nag-ugat nga matapos siyang ilipat sa Building 14 ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, si Teves ay inilagay muna sa isang solong kwarto upang makapag-adjust sa kanyang bagong environment bilang isang detainee. Ngunit iginigit nila na hindi ito nangangahulugan ng espesyal na pagtrato. Samantala, si Attorney Ferdinand Topacio na abogado ni Teves ay naglabas na rin ng kanilang pahayag na pinabubulaanan ang aligasyon ng VIP treatment. Sinabi pa ni Attorney Topacio na itong si Teves ay may kasama sa kanyang 10 square meter na selda kung saan ay isang common comfort room ang kanilang ginagamit at maliit na electric fan lamang ang pinapahintulutan. Si Teves ay naharap nga sa kasong pagpatay at maging yung frustrated murder at attempted murder at kaugnayan ng pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at sa iba pang mga biktima
nung Pamplona Massacre na nangyari 4 ng Marso noong taong 2023. Bukod nga rito, siya ay na-deport na mula sa Timor-Leste matapos naman tanggihan ang kanyang hiling na mapanatili pa rin doon sa naturang bansa bilang asylum seeker, bagay na hindi na pinahintulutan pa ng liderato ng Timor-Leste. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, nagpahayag ng suporta ang karamihan sa mga senador sa pagpapaliban ng pagbasahon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isa sa mga nagpahayag ng suporta, si Senador Sherwin Gatchalian, na nagpaliwanag na nasa pulong siya ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC kasama ang mga lider ng Kongreso at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, dumating na si Vice President Duterte sa The Hague, Netherlands upang ipagdiwanga ang kanyang kaarawan upang makasama ang nakakulong nitong ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pangunahan naman ang kampanya para sa kanyang pagpapauwi. Nagbahagi rin ito ng reaksyon sa pagpapaliban ng kanyang impeachment proceedings at iginiit ng Vice Presidente na wala umano itong epekto sa kanya. Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso. Pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pagnisipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso ko. Samantala, nang tanungin naman sa resulta ng mga pag-aaral sa kung paano niya dapat harapin ang impeachment case ito dahil 88% ang nagsabing dapat niyang harapin ang mga alegasyon ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan, agad naman itong sinang-ayunan ng Vice Presidente. Oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan. Ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon. Maalalang naantala ang pre-trial ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakda sana sa Hunyo 2, kasunod sana ng pag-upo ng Senado bilang impeachment court sa Hunyo 3. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, ipinagpaliban ito upang bigyang daan ang mga prioridad na panukalang batas. Bagamat walang binanggit na bagong petsa para sa pag-convene ng impeachment court, planong simulan ang trial proper sa Hunyo 30 ng kasalukuyang taon matapos ang panunumpa ng mga bagong senador. Karagdagan pa sa mga balita, nabigo naman itong si Senator Amy Marcos na mabisita itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa loob ng detention cell doon sa International Criminal Court. Si Senator Marcos ay kasama ni Vice President Sara Duterte at ina ng pangalawang Pangulo na si Elizabeth Zimmerman na nagtungo doon sa Qatar bago pa man lumipad patungo ng The Hague, dyan sa Netherlands, para sana bisitahin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nananatiling nakakulong sa naturang pasilidad. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Pinanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee from the Senate to the Ombudsman. Unang-una, nagpasalamat siya, at pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy, kaso hindi nga daw payagan. Pero sabi niya there will be another. Tinig po yan ni Vice President Sara Duterte kaugnay doon sa nabigong pagbisita ni Senator Amy Marcos. Sa kabila nito ay nakapasok naman ang pangalawang Pangulo at ang dating asawa ni
former President Rodrigo Roa Duterte na si Elizabeth Zimmerman sa pasilidad. Masaya umano na naghintay ang dating Pangulo sa pagdating nilang dalawa sa loob ng kanyang detention facility. Ang pagbisita ng Vice Presidente ay ginawa upang ipagdiwang ang kanyang ika-47 kaarawan kasamang kanyang ama. Hinarap rin ng Vice Presidente ang kanilang mga taga-suporta na nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat dahil sa walang sawa na suporta sa kanilang pamilya. Nananatili si Vice President Sara Duterte dun sa Dahig at inaasahan na hanggang Hunyo 4 kung saan ito ay kanyang biyahe naman pabalik dito sa ating bansa at matapos yung kanyang mga gampanin at pakikipagkita sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ito hong mga huling hakot ng gintong medalya pinaglalabanan na lamang ng malalaking rehiyon. National Capital Region tiyak na sa panguna sa Palarong Pambansa ngayong taon. Kunin natin ang linya. Nasa linya na si Bombo J. Agnier. Bombo Victor, tiniyak na ng National Capital Region ang kanilang panalo sa Palarong Pambansa 2025 kahit hindi pa nailalabas ang final at opisyal na resulta ng medal tally. Ayon kay Dr. Joel Tia Torrecampo, ang concurrent officer in charge ng Office of the Assistant Regional Director ng DepEd National Capital Region, tiyak na ang panalo ng rehiyon dahil 0.30% na lamang ng kabuoang tally ang hindi pa naipapasok. Dagdag pa niya, ito na ang ika-18 beses na pagkapanalo ng National Capital Region sa palaro. Anya, ang tagumpay ay bunga ng pagkakaisa ng mga direktor ng DepEd NCR, 16 na schools division at dedikasyon ng mga atleta. Noong nakaraang taon sa Cebu, nakamita ng NCR ang 98 gold medals. Ngayong taon, lumampas na sa 100 gold medals ang kanilang nakuha. Patunay ng patuloy na pag-unlad ng kanilang mga atleta, lalo na sa men's and women's gymnastics. Habang may ilan nang umuuwi, nananatili pa ang karamihan sa mga atleta ng National Capital Region sa Ilocos Norte National High School kung saan inaasahan ang posibleng victory party ngayong gabi. Nagpaabot din si Dr. Torrecampo ng pasasalamat sa lahat ng taga-suporta ng National Capital Region. Ating pakinggan at panoorin ang ating pakikipanayam kay Dr. Joel Torrecampo. Mathematically, around 36% na lang yung pinagtatalunan na games, so whether that is team or individual. Mga probably 6 gold medals ito with an output ng ating 140 na. So mathematically ay masasabi natin na magcha-champion ngayon uli yung ating NCR. Of course, sama-samang tulong ito ng ating rehiyon, no, sa pamumuno ng ating regional director, at the same time concurrent officer in charge ng operation, assistant secretary ng operation si ASEC Joyce Andaya. Sa pamumuno niya at sa 16 na division, sama-sama nagtulong ito. Mahabang training ang ating mga atleta at mga coaches, yung ating DSO,
ay talagang pinaghandaan yung competition na ito. Of course, tulong din ng Panginoon na talagang nagsusuporta sa atin na malakas yung ating mga walang injured. Of course, yung local government natin, ang mga mayors na may kanya-kanyang tulong, pinansyal at iba pang programa na nandoon yung tulong ng ating mga local governments sa Metro Manila. Bombo Victor, Bombo Dennis, sa ngayon ay tapos na lahat ng mga sporting events dito sa Ilocos Norte. Dito tinapos na kaninang umaga at inaantay na lamang natin na lahat ng mga medal ay maipasok na sa current medal tally ngayong umaga. At kung tinitignan natin ngayon, as of 11:30 a.m., 99.32% ng kabuang gold medals ay naipasok na sa server at sa ngayon nangunguna pa rin ang National Capital Region na mayroong 117 gold medals, 69 silver medals at 50 bronze medal. Pumapangalawa naman ang Region 4A Calabarzon na mayroong 46 gold medals, 68 silver medals at 66 na bronze medals. Nasa ikatlong pwesto naman ang Region 6 Western Visayas na mayroong 44 gold medals, 53 silver medals at 56 bronze medal. Nasa apat na pwesto ang region or Davao Region na mayroong 42 gold medal, 28 silver medals at 36 bronze medals. At panglima naman ang Northern Mindanao na mayroong 31 gold medals, 26 silver medals at 46 bronze medal. Nasa ika-6 na pwesto ang Central Luzon, nasa ika-7 pwesto naman ang Central Visayas, nasa ika-8 pwesto ang Caraga, ang ika-9 na pwesto ang Cordillera Administrative Region, nasa ika-10 pwesto ang Eastern Visayas, 11 pwesto ang Sorsogon, 12 pwesto ang Ilocos Region, 13 pwesto ang Bicol Region, 14 na pwesto ang National Academy of Sports, nasa ika-15 pwesto ang Cagayan Valley, 16 na pwesto ang Mimaropa, 17 pwesto ang Zamboanga Peninsula, 18 pwesto ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at nasa ika-19 na pwesto naman ang Philippine Schools Overseas. Samantala sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Victor, abala na ang Provincial Government of Ilocos Norte, gayon din ang Department of Education sa paghahanda para sa closing program na gaganapin sa Centennial Arena ngayong gabi, oras ng 6:00. Magkakaroon ng awarding para sa top 5 regions at top 5 divisions, pati na rin ng mga special awards tulad ng Best Billeting School, Most Eco-Friendly Delegation, Most Organized Delegation, Digital Engagement Award, Nasa Lindeg nga Umong Award, Most Bemedaled Athlete at Most Inspiring Story. Sa pagtatapos ng programa, gaganapin ang formal na turnover ceremony ng Palarong Pambansa banner mula sa Ilocos Norte patungong Agusan del Sur na susundan naman ng acceptance speech ni Governor Santiago Barriga Kane Jr. na siyang susunod na host ng palaro. At inaasahang dadalo sa seremonya sina Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Monotoc, DepEd Secretary Sani Angara at iba pang opisyal mula sa Agusan del Sur. At gayon din inaasahan yung pagtatanghal ng Filipino singer na si Al James para sa mga natitirang delegasyon. Bombo Victor, Bombo Dennis. Okay, nice ko lamang maitanong Bombo J sapagkat wala na, sure na kung sabi nga nung na-interview natin kanina yung opisyal ng Department of Education na mathematical observation, NCR na talaga, National Capital Region
yung kampiyon dito sa 2025 palarong pambansa. Pero yung mga award kagaya nung pinaka maayos na delegasyon o yung pinakamaaga, meron ba mga additional awards na aasahan naman tayo sapagkat yung disiplina importante din. Hindi lang yung galing sa paglalaro. Sabi nga niyan, nakakausap natin yung ilang opisyal dyan sa Department of Education, importante din yung disiplina at yung iba pang mga ginawa ng mga delegasyon. Hindi lamang yung players kasi yung kinakailangan mag-perform dito, Bombo J. Meron din bang aasahan ganon? Tama ka riyan, Bombo Dennis, maliban nga sa top 5 regions at top 5 division ay mabibigyan din ng parangal yung iba't ibang rehiyon patungkol na rin sa best billeting school. Gayon din yung pinakamalinis ay paparangalan ng most eco-friendly delegation. Yung sinabi mo nga na pinakamaayos na delegation, ito naman yung paparangalan mamaya ng most organized delegation. Gayon din, mayroon ding paparangalan na most disciplined delegation. Gayon din ang Digital Engagement Award at gayon din ang most bemedaled athlete at most inspiring story. Bombo Dennis, patungkol sa most bemedaled athlete ay naririnig natin sa iba't ibang mga delegation at official ng Department of Education na ito'y maaaring si Titus Rafael Sia ng National Capital Region na nagkamit ng 7 medalya kasi lahat ng mga events niya, Bombo Dennis, ay gold medal siya. Gayon din, maliban doon ay nakabreak din siya ng 3 record sa taong ito ng palarong pambansa. Kaya inaasahan ni Dr. Torre Campo at ng kanyang mga kasamahan na isa yung tatanghaling most bemedaled athlete ngayong taon. So yun yung mga aasahan natin mamaya, Bombo Dennis, na mga iba't ibang parangal na maliban sa top 5 at aalamin natin mamayang closing program kung sino yung magkakamit at paparangalang mga rehiyon sa mga nasabing parangal, Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo J. Anong oras yung pinakang umpisa ng programa para masubaybayan ang ating mga viewers and listeners and of course yung mga nakatutok talaga sa lahat ng updates mula syempre dyan sa ating Bombo Radio Lawag na siyang nag-spearhead ng karamihan dito sa mga aktibidad na ating ginagawa naman dito sa ating panig sa Bombo Radio Philippines para dyan sa pag-cover ng naturang event, Bombo J. Yes, Bombo Dennis, mamaya ng alas 5 ng hapon ay magkakaroon muna ng kumbaga parang socialization, yung mga athletes, yung mga officials at mga government officials din, ang provincial government at iba't iba pang local government unit. At pagkatapos nun, oras naman ng alas 6 mamayang gabi ay dito na sisimulan yung formal na programa ng palarong pambansa or closing program ng palarong pambansa. At patungkol dito ay of course magkakaroon tayo ng special coverage o pang sa gayon ay maipahatid sa ating mga viewers at listeners yung mga huling mga kaganapan sa magiging closing program ng palarong pambansa at lalong-lalo na yung magiging resulta at paparangalan din sa iba't ibang mga parangal na ibibigay sa mga iba't ibang delegasyon na mamaya, Bombo Dennis. Kaya yan yung dapat abangan ng ating mga listeners, viewers mula pa rin dito sa Ilocos Norte sa nagpapatuloy na special coverage ng palarong pambansa. Okay, with that, maraming salamat at good luck sa ating patuloy na coverage hanggang sa pagtatapos nito, Bombo J. Agnier. So yan muna ang latest update mula rito sa lalawigan ng Ilocos Norte para sa special coverage ng palarong pambansa. Bombo J. Agnier para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Naghatid na yan sa atin mga kabombo sa oras na 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Patuloy ang ginagawang pagbabantay ng pamunuan ng Department of Health doon naman sa mild variant na monkeypox dito sa Pilipinas. Partikular na sa mga lugar na tinukoy ng ahensya nga yung clade 2 variant na sinasabing mild variant ng naturang virus. At ayon nga sa ahensya, wala pang patid ang kanilang ginagawang hakbang para naman hindi makapasok dito sa bansa ang mas nakakahawang clade 1B variant. Sa isang pahayag nga ay sinabi ni Health Secretary Teodoro Ted Herbosa na ang Mpox Clade 2 ay mild lamang, bagamat maaari nitong mahawaan ang isang individual sa pamamagitan ng skin-to-skin contact. Anya, ilan sa mga naitalang nasawi ay hindi dahil sa monkeypox, kundi dahil sa komplikasyon na dulot ng pagkakaroon din ng Advanced Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ang pinakabagong kaso nga mga kabombo ng monkeypox ay naitala sa isang residente mula sa Macu, Davao de Oro at gumaling na ang naturang pasyente, ngunit mayroon pa na 2 kaso ng pinaghihinalaang kaso ng monkeypox doon sa Macu at maging sa Nabunturan, isa pang kaso ang naiulat din at meron din dyan sa bahagi po ng Iloilo Province, ngunit idineklara na gumaling na ang naturang pasyente, ngunit patuloy itong inoobserbahan at patuloy din ang gamutan hanggang sa ngayon. Ngunit malaki ang may tutulong ng tamang isolation, tamang pangalaga doon sa mga pasyente upang tuluyang gumaling at hindi na makahawa ang mga ito habang sila naman ay bumubuti na ang kalagayan matapos ang gamutan. Sa dagdag pa nating balita, kinumpirma ng Department of Health na nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa mga kaso ng measles rubella sa ating bansa. Yan ay sa unang linggo ng buwan ng Mayo. Batay nga sa data na inilabas ng ahensya, aabot mga kabombo sa kabuuang 2,118 kaso ng tigdas at ng rubella ang naitala hanggang sa 10 ng Mayo ng kasalukuyang taon. Ang naturang bilang ay mas mataas kung ikukumpara sa naitalang kaso nitong parehong period noong nakalipas na taon na umaabot lamang sa 2,068 na bilang ng mga kaso. Nangunguna pa rin sa mga lugar na nakapagtala ng kalintulad na kaso ay ang National Capital Region. May pinakamaraming kaso ng naitala ng measles rubella at nasundan naman ito ng Calabarzon o dyan sa Southern Tagalog, maging ang Mimaropa Region at Central Luzon. At ang Zamboanga Peninsula ay nakapagtala rin ng kaso. Ikinalugod naman ng Department of Health ang pagbaba ng fatality rate na nasa 0.42%, ang mas mababa dun sa 0.46% fatality rate na nai-record naman nung nakalipas na taon. Bilang tugon, ayon pa kay Health Secretary Teodoro Ted Herbosa, magpapatuloy pa rin ang kanilang pagsasagawa ng pagbabakuna para naman makontrol ang pagtaas ng kaso ng measles rubella. Patuloy din mga kabombo ang kanilang pagkalap ng data at batay nga doon sa latest information ng Department of Health, aabot na lamang sa halos 65% ng mga bata na nabakunahan noong nakarang taon at target naman na malagpasan pa ngayong kasalukuyang taon, partikular na ang tinuturukan ng para sa mga gulang na 1 taon at pababa mga kabombo. At yan ang patuloy na tinutugunan ng Department of Health. Bombo International News. Tinanggap na ng Israel ang bagong US proposal para sa tigil putukan laban sa Hamas, anyan sa isang opisyal. Kasama sa panukala ang pagpapalaya ng 10 Israeli hostage at 18 bangkay kapalit ng 1,236 na Palestinian prisoners. Magsisimula ang 60 days na ceasefire kasabay ng negosasyon para sa permanente o pangmatagalang kapayapaan. Ayon kay Bazem Naim ng Hamas, hindi tumutugon ang panukala sa panawagang itigil ang gera at gutom sa Gaza. Pero pinag-aaralan pa rin nila ito ng may pambansang pananagutan.
Hiniling ng Hamas ang tatlong bagay: ang garantiya ng US na tuloy-tuloy ang negosasyon, UN lamang ang magdadala ng humanitarian aid, at umatras ang Israel Defense Forces sa mga posisyon nito noong Marso 2. Kinumpirma ng White House na suportado ng Israel ang proposal bago ito ipinadala sa Hamas, at si Pangulong Donald Trump mismo ang mag-aanunsyo ng naturang kasunduan. 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Welcome para kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang pagkakatalaga kay Police Major Nicolas Torre III. Yan ay bilang susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Ayon nga kay Secretary John Vic Remulla, buo ang kanilang paniniwala at suporta at pati na yung kumpiyansa para sa kakayahan ng susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Sa isang pahayag nga, sinabi ng kalihim na buo ang tiwala nito sa galing nitong si Major General Torre na gampanan ng bagong responsibilidad at pamunuan ang buong hanay ng pambansang pulisya. Anya, isa sa magandang katangian nitong si General Torre ay tinatapos talaga nito ang kanyang trabaho nang walang anumang pwedeng humadlang. Marahil ay dito nanggaling ang kanyang kwalifikasyon at iba pang mga nagampanan at pati na yung kanyang dedikasyon, nagampanan ng magaling ang kanyang trabaho at namana niya sa kanyang ama na dati ring miyembro ng pambansang pulisya at nasawi sa isang assassination doon sa Sultan Kudarat. Sa ngayon ay natanggap na ng panig nitong si General Torre ang marching order mula naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa kanyang mga gagampanan tungkulin pag nagsimula ng kanyang trabaho. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito hong pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling kontra ho sa China, binigang halaga hinggil sa usaping West Philippine Sea. Iba't ibang mga bansa naman nakiisa at suportado ang isinusulong na kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryo. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Binigyang halaga ng isa sa mga co-convenor ng atin nito koalisyon ang naging desisyon ng Arbitration Court sa pinag-agawang teritoryo o bahagi ng karagatan na West Philippine Sea. Kasabay ito ng kanilang isinagawang civilian mission sa naturang teritoryo, kaya't ninais nitong ipaalala sa publiko ang naging pagkapanalo ng Pilipinas kontra sa bansang China. Ayon yan mismo sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Kiko Aquino D, co-convenor ng atin to coalition, nang atin siyang matanong hinggil rito. Higit kasi niya na tanging ang Pilipinas lamang ang may konkretong pinanghahawakan na maipapakita at makapagpapatunay na naipanalo ng bansa ang kaso sa Arbitration Court noong 2016. Ngunit hindi aniya isinasantabi ang mahirap na sitwasyong kinakarap ng bansa dahil sa kakayahan at kapasidad na mayroon ng gobyerno ng China sa pilit nitong pangaangkin ng teritoryong hindi naman nila pagmamayari. Kaya't gayon na lamang ang kanyang tapat na pag-amin kasabay ng pagmamalaki na malaking bagay para sa bansa ang naging pagkapanalo nito sa kaso ng teritoryong West Philippine Sea. Parang ang weird na dalawa tayong nag-invoke ng international law, di ba? Kasi yun din yung sinasabi sa radio challenge ng China. Pero ang maganda sa Pilipinas, meron tayong pinanghawakan na 2016 arbitral ruling. So napaka-concrete. At least na sa mata ng mundo, yung Pilipinas yung nasa tama dito. So bagamat challenging pa rin na kumbaga competitor natin yung China sa lugar na ito, isang napakalaking bagay pa rin na meron tayong gantong panalo sa ating UN Court of Arbitration para magit nga natin na nasa tama tayo. Ang naturang mga pahayag ni Kiko Aquino D, co-convenor ng naturang koalisyon, ay kaugnay sa naganap na radio challenge na China habang naglalayag ang sinasakyang barko na MV Kapitan Felix Oka, kung saan narinig dito na maring iginit ng China Coast Guard na walang karapatan umano ang bansa para magsagawa ng ganitong uri ng misyon o paglalakbay sa naturang bahagi ng karagatan. Dahil dito ay ibinahagi naman ni Azriel Omar, Coordination Committee member ng World Forum for Fisher Peoples,
ang kalagayan ng mga mangingisda sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ani ay mahirap na makapangisda sa naturang bahagi ng karagatan kaya't kanyang ikinababahala ang kabuhayan, lalo na ng mga tao na tangi sa pangingisda ang ikinabubuhay. In this kind of situation, it will be challenging for them to fishing in this area. Because, of course, they didn't know what's the status of or the most important thing is their future in this area. What is their livelihood in the future in these current claims by both country, especially from the China. Ngunit gayunpaman, ang mga karatig bansa naman ng Pilipinas sa Asia ay nagpahayag ng kanilang pakikisa sa pagsusulong ng kapayapaan sa West Philippine Sea, kung saan suportado umano nila ang sinusulong na mensahe ng atin ito koalisyon na pagkakaisa sa kabila ng mga kontrobersiya o issue sa naturang teritoryo. Para sa Bombo Network News, Bombo Grand Hilario nag-uulat. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita, inaresto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation ang 4 na Chinese national sa isinagawang operasyon sa isang condominium unit sa Parañaque City. Ang operasyon mga kabombo ay isinagawa mismo ng Criminal Intelligence Division ng National Bureau of Investigation sa bisa na rin ng warrant of arrest sa isang unit ng condominium doon. Sa kasagsagan ng operasyon ay napansin ng mga otoridad ang kahina-hinalang aktibidad sa kalapit na unit. Naaktuhan pa mismo ng mga operatiba ang naturang mga Chinese national na itinatapon ang kanilang mga laptops at mobile phones sa bintana ng condominium unit matapos na pasukin ng mga otoridad ang naturang unit. Tumambad sa kanila ang ilang mga computers at electronic equipment na ginagamit sa online scamming at nagkakalat rin sa sahig yung mga laptops, cellphones at mga tablets. Ang 4 na naarestong Chinese national mga kabombo ay kasalukuyang nakadetine diyan sa National Bureau of Investigation Facility at naharap sa mga kasong may kinalaman sa paglabag sa Anti-Financial Accounts Scamming Act dito sa Pilipinas. Sa iba pang mga balita, pinabibilis na ngayon ng bagong talagang kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na si Secretary Jose Ramon Aliling ang pagresolba sa reklamo ng mga buyer ng bahay laban sa mga developer nito. Karamihan kasi sa mga reklamo ay hindi maayos na unit na kanilang nakukuha matapos na mabayaran. Matapos ay talaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng ahensya. Kaagad na inilabas ni Aliling ang Department Circular hinggil sa naturang usapin. Git nito na kailangan ang ahensya mismo ang nagbibigay ng proteksyon sa mga kliyente ng real estate laban sa hindi maayos na serbisyo ng kanilang mga developer. Nakasaad sa naturang circular ang kautusan sa mga DSUD regional offices na magbigay ng bi-weekly complaint status sa report sa kanilang opisina o sa kanilang central office. Punto pa ng opisyal ng pangunahing priority ng kanilang departamento ay ang pagtitiyak na naiahatid ng mga developer ang kanilang pangako sa mga bumili ng kanilang mga ginawang bahay. Tiniyakri ng bagong kalihim na padadamihin pa ng kanilang ahensya ang bilang ng mga pabahay sa buong bansa. Oras natin 25 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Umuna mga kabombo ng mga plano ang Coast Guard District dyan sa Eastern Visayas. Yan ay para sa hakbang sa pagharap sa krisis na dulot ng San Juanico Bridge problem at yung pagbalangkas na rin ng mga susunod na aksyon hinggil dito. Ang inisyatibong ito mga kabombo ay tugma doon sa layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bawasan ang epekto ng krisis para naman sa kapakinabangan ng mga Pilipino, lalo na yung nakikipagtulungan na ang Philippine Coast Guard sa Maritime Safety Services Unit dyan sa Eastern Visayas at Philippine Ports Authority sa parte naman ng Tacloban upang mailatag ang mga alternatibong ruta para dyan sa landing craft at iba pang mga vessel na dumarating para naman sa kanilang mga
dalang materyales. Ang mga rutang ito mga kabombo ay nag-uugnay sa bahagi po ng Basay Samar at yung Tacloban Port, doon naman sa Tacloban City. Maging dyan sa iba pang bahagi ng Eastern Visayas ay kinukonsidera din. Yan ay upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng transportasyon ng lalo na yung dumaraan sa dagat at ganon din sa iba pang mga ruta. Yan ay sa ilalim ng pangunguna ni Commodore Romeo Pulido ay masusing pinag-aaralan ang mga hakbang ng team na magkaroon ng ligtas na ruta na nakalagay yung mga palatandaan sa dagat at iniisa-isa yung mga posibleng sagabal upang mapanatili ang seguridad at maisaayos ang biyahe ng mga sasakyang pandagat, at ito ay bahagi na rin ng patuloy na pagsisikap ng Coast Guard District dyan sa Eastern Visayas upang mapanatili rin ang kaligtasan sa karagatan at siguruhin na hindi maantala ang daloy ng mga kalakal at serbisyong dumarating para sa rehiyon. Samantala, nakibahagi sa isang pulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pulong ho ng mga Defense Minister at senior officials mula sa Estados Unidos at mga bansa sa Southeast Asia upang muling pagtibayin ang kanilang pangako sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Tinukoy ng mga kalahok ang pangunahing isyong kinakaharap ho sa rehiyon tulad ho ng maritime security, counter-terrorism, cyber threats at disaster response, at binigyang diin ang pangangailangan ng mas malalim na defense cooperation. Sa kanyang pahayag, binigyang pansin ni Teodoro ang mahalagang papel ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng rules-based international order. Aniya, ang patuloy na pamumuno ng US ay napakahalaga lalo na para sa maliliit na bansa sa Southeast Asia. Tinukoy rin niya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-US Summit noong nakaraang taon kung saan inilarawan ang Estados Unidos bilang isang maasahang kaalyado at aktibong katuwang sa pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ipinahayag din ng kalihim ang kasiyahan sa lumalalim na ugnayan sa ilalim ng ASEAN-US Comprehensive Strategic Partnership, lalo na ho sa larangan ng maritime security, cybersecurity, emerging technologies at capacity building. Binanggit din ng Department of National Defense official na personal na binatingan ni Teodoro si Singapore Defense Minister ng Eng Hen na kanyang nakaharap sa isang bilateral meeting bago ang naturang pagpupulong. Nagpahayag kalihim ng layuning palawakin pa ang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga defense ministers na sa nalalapit ho na ASEAN Defense Ministers Meeting at ADMM Plus na gaganapin ngayong buwan ng Nobyembre. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Yan ay para sa bagong talagang chairman ng Commission on Higher Education na si Chairman Dr. Shirley Agrupis. Siya ang pumalit mga kabombo kay dating Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III. Kumpiyansa naman ng senador sa kakayahan ng bagong pinuno ng institusyon at para sa pamumuno nito dyan sa naturang tanggapan dahil sa kanyang karanasan bilang university president. Maganda rin umano ang mga naging research at academic background, kaya't kumbinsido ang senador na magiging maganda ang pamamalakad nito bilang bagong chairman ng Commission on Higher Education. Samantala, naniniwala naman si Senator Gatchalian na mapapabuti palalo nitong si Agrupis ang pakikipagtulungan para sa competitiveness ng higher education institutions ng ating bansa sa ilalim yan ng kanyang pamumuno. Inaasahan din mga kabombo ng senador na makukuha ng lahat ng mga nangangailangang estudyante ang benepisyo sa ilalim yan ng free higher education ng pamahalaan kung saan suportado ito ng senador at ng iba pang mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Yan ay sa layuning makabuluhan pang mapagbuti ang reforma ng Commission on Higher Education sa lalo pang pagpapataas ng kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa.
Ang Bureau of Internal Revenue o BIR ang nakamit nitong koleksyon ng buwis sa bansa nitong nakaraan sa talaan bilang o nilang buwan ng Abril ng kasalukuyang taon, kung saan inihayag na naturang kawanihan na nahigitan umano nila ang collection target nito matapos makapagkolekta ng sobra pa sa inaasahan o target na koleksyon ng buwis. Ayon kasi sa naturang ahensya, ang Bureau of Internal Revenue ay nakapagkolekta ng nasa 1.1 mahigit trillion pesos na net of tax refund noong nakalipas na buwan. Ito raw ay higit na mas marami sa collection target nila sa nabanggit na panahon na 7.45 billion pesos. Sinasabing ito ay mas mataas ng 14.50% o 140 billion pesos kumpara sa tax collection sa kaparehong panahon nitong nakalipas na taon. Ani pa nilay ang cumulative collection ng Abril ng kasalukuyang taon ay nagpapakita na mas mataas ito ng 35% collection ng bureaus ng 2025 collection target na 3.232 trillion pesos, kung saan nahigitan ng 13.36% o nagkakahalaga ng nasa 380 billion pesos kumpara sa CY 2024 o collection year ng 2024 ng aktual na koleksyon ng kawanihan. Kahit ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue na si Commissioner Romeo Lumagi Jr. ay nanyayahan ng publiko na sumunod ho sa tax laws ng bansa, lalo na sa mga non-compliant taxpayers. Ito aniya makatutulong sa pamahalaan upang maabot muli o mahigitan pa ang taunang collection target ng kanilang kawanihan. Sa karagdagang mga balita, maring kinundina ng Alliance of Concerned Teachers ang desisyon na ipagpaliban ng impeachment trial para sa kasong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte at yan ay kaugnay doon sa ilang adjustment na inanunsyo ng liderato ng Senado. Yan ay sa kabila ng lumalalang krisis sa edukasyon at na dating pinamumunuan ni Vice President Duterte at hindi raw katanggap-tanggap ang pagkaantala, lalo't kinakaharap ni Vice President Duterte ang mga aligasyon ng maling paggamit ng 125 million pesos confidential funds. Malagaan niya na hindi maliit at maliitin ang naturang issue sa gitna na rin ng kakulangan ng mga silid-aralan na kung tutuusin ang 125 million na halaga na kung nailaan lamang sa mga silid-aralan, mas maraming guro at mga estudyante ang makikinabang nito at pati na o kung sakali man ay maaaring ibili ng mga materyales na magagamit ng mga kabataan. Ang pagpapaliban umano sa naturang hakbang sa impeachment ay malinaw na pag-iwas sa pananagutan at malaking kawalang galang sa taong bayan na naghahanap ng hustisya. Dagdag pa ni Kwetua ng Alliance of Concerned Teachers, libu-libong silid-aralan at guro ang kinakailangan hong maapunan ng kinakailangang pondo para na rin sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga estudyante, kabilang na yung iba pang pasilidad na mahalagang maiprovide ngayong panahon. Ito anya ang pasilidad at mga nasa paaralan. Kaya naman ang realidad umano ay nakikita sa aktual na pagtungo sa mga paaralan at mga karanasan ng mga estudyante at guro. Nananawagan naman na ang alyansa sa panig ng Senado na agad na iproseso ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iginigit nila na napakahalaga na panagutin ang mga opisyal na umano'y nagkaroon ng pagwawaldas ng pondo ng taong bayan. Lalo na kung ito ay sa gitna ng isang krisis sa edukasyon kung saan ay binibigyang diin ni Kwetua ang pagkaantala ng impeachment trial ni Vice President Duterte ay isang uri daw ng pag-agaw sa katarungan para sa mga Pilipino na nagbabayad ng buwis. Ang Bombo Radio Philippines ay bukas naman sa panig ng mga senador ukol dito sa mga naging pahayag ng nasabing isa sa mga nagsusulong ng impeachment case laban nga kay Vice President Sara Duterte. Samantala, ipinagdiwang naman ng Philippine Embassy sa Ankara, Turkey ang ika-137 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas nitong Martes sa temang Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Ang Araw ng Kalayaan ay karaniwang ginugunita tuwing Hunyo 12
At sa pagkakataong ito, nagtugma rin ang selebrasyon sa ika-76 na anibersaryo ng formal na ugnayang diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at Turkey na nagsimula noong Hunyo 13 taong 1949. Pinuri ni Philippine Ambassador to Turkey na si Henry Bensurto Jr. ang matibay na relasyon ng dalawang bansa. Ayon naman kay Department of Migrant Workers Undersecretary Jainal Razul na kumatawan kay Secretary Hans Leo Kakdaka, determinado ang gobyerno ng Pilipinas na patuloy na palakasin ang pakikipag-ugnayan sa Turkey. Binigyang diin din ang mahalagang ambag ng mga overseas Filipino workers sa ekonomiya ng nasabing bansa at ang bansang Mediterranean kung saan mahigit 5,500 Filipino doon ang naninirahan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita at sa pagkakataong ito, itutungo muna tayo dyan sa mga update ng atin mga himpilan. Unahin ko dyan sa bahagi ng Davao Region sapagkat may mga kaso na iniuugnay sa monkeypox ang tinutugunan ngayon ng mga otoridad. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Davao. Nilinaw ng City Health Office Davao na hindi nasasailalim sa anumang lockdown itong syudad nang dahil sa mga naitalang kaso ng Mpox. Maalalang inanunsyo ng CHO Davao ang 6 na naitalang mga kaso dito sa syudad kung saan 2 sa mga ito ay noon pang Abril at 4 naman ang naitala nitong buwan lamang ng Mayo. Sa ngayon ay nakarecover na ang isa sa mga ito habang patuloy pa ring minomonitor ang dumagdag na mga kaso. Paglilinaw rin ng CHO na hindi Mpox ang ikinamatay ng isa pang pasyente noong Abril dito sa syudad, kung hindi ang immunocompromised na kalusugan nito. Samantala sa Davao de Oro naman ay may 3 kumpirmadong kaso. 2 sa mga ito ay nakarecover na habang minomonitor pa ang isa sa mga pasyente. Habang sa Davao del Sur naman ay may isang kasong naitala sa Magsaysay kung saan ipinapatupad na ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Paalala ng CHO na posible lamang mahawa ang isang tao kung may skin-to-skin na contact sa infected ng naturang sakit. Ang Mpox rin ay isang zoonotic disease na ibig sabihin ay pwedeng makuha galing sa mga hayop kung kaya't pinapaalalahanan ng sabing ahensya ang publiko na iwasan muna ang paghawak sa mga hayop na maaring nahawa nito. Samantala, may mga nagbebenta na rin ng face mask sa labasan ng Davao City Overland Transport Terminal o DCOT at maging sa public market nitong syudad. Yung mga nakikita natin sa balita, lalo na yung galing sa DOH natin, no? Siyempre, parang totoo na po yun kasi nakita naman natin na may nakita na dinala sa mga hospitals. Ganon ang sinasabi nila na may monkeypox. So, kailangan po talaga medyo matakot tayo. At saka huwag tayo magkampante sa mga balibalita na hindi po totoo yan. Kasi hindi naman po siguro siya sinungaling ang DOH natin, no? Dapat maniwala po tayo sa kanila kung anong binabalita sa atin. Kasi sinasabi nila, hindi naman po yan nakakakuha sa atin. Tulong po nila sa atin yun. Dagdag pa ni Omar ay umaasa na lamang ito na hindi kumalat ang nasabing sakit. Samantala paglilinaw naman ng CHO ay hindi mandatory ang pagsusuot ng face mask. Sa ngayon ay patuloy ang pagpapatupad ng safety measures dito sa syudad upang hindi na tumaas pa ang kaso ng Mpox. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Friends Bandelenga para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang Iloilo City Government pinawi ang pangamban ng publiko na may community transmission ng monkeypox sa Iloilo City. 4 naman na pinaghihinala ang kaso ng naturang virus, naka-isolate pa rin. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Bombo Radio Iloilo. Pinawi ng Iloilo City Government ang pangamba ng publiko na mayroong community transmission ng monkeypox sa lungsod. Ayon kay City Health Officer Dr. Mary Ann Poli Diaz, walang ebidensya ng malawakang pagkalat ng sakit matapos na kumpirma ang unang kaso noong May 27. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Joy Fantilaga Gorsal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nito na may 4 pa na hinihinalang kaso na mahigpit na binabantayan ng Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit. Aniya ang mga pasyente ay kasalukuyang naka-isolate, tumatanggap ng angkop na medikal na atensyon at nasa maayos na kalagayan. Patuloy ang masigasig na case finding at
at contact tracing ng lungsod, katuwang ang mga district health personnel, nurse at barangay health workers. Pinaalalahanan ng mga may sintomas na agad bumisita sa pinakamalapit na district health center. Bilang bahagi ng mga hakbang sa pag-iwas, hinihikayat ang publiko na panatilihin ang kalinisan sa katawan, madalas na paghuhugas ng kamay, paglilinis ng mga madalas hawakang bagay at pag-iwas sa matataong lugar. Pinapayuhang magsuot ng long sleeves at pantalon kung kinakailangan. Kabilang sa mga karaniwang sintomas ng mpox ang lagnat, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, panghihina, pamamaga ng kulani at pagkakaroon ng pantal sa balat. The contact tracing efforts are actively ongoing to identify potential exposures and ensure early intervention. Ang City Health Office natin is working around the clock in close coordination with national health agencies and the Research Institute for Tropical Medicine to conduct specimen collection, testing, and continuous surveillance. At present, there is no evidence of widespread community transmission. Si Joy Fantilaga Gorsal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ako naman tayo mga kabombo dyan sa Central Visayas. Itong governor governor-elect ng Cebu na si Baricuatro ay dismayado sa kawalan daw ng kooperasyon ng outgoing governor na si Garcia sa pagpapalabas ng mahalagang dokumento para yan sa kanilang transition. May balita ang Bombo Radio Cebu. Nagpahayag ng matinding pagkadismaya si Cebu Provincial Governor-elect Pamela Baricuatro sa desisyon ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia na hindi maglabas ng mga pangunahing dokumento mula sa Kapitolyo sa transition sa bagong administrasyon. Sa isang press conference noong Biyernes, Mayo 30, idiniin ni Baricuatro ang kahalagahan ng maagang pag-access sa mga dokumento upang matiyak ang pagpapatuloy ng pamamahala at epektibong paghahatid ng serbisyo sa publiko. Ito ay dahil nabanggit nila na ang pagkaantala ay maaring makahadlang sa kakayahan ng kanyang kampo na maghanda para sa agarang aksyon sa sandaling maupo na siya sa opisina. Ikinalungkot ni Baricuatro ang mga patakaran ng outgoing governor ay nagpakomplikado sa kinakailangang proseso kabilang na ang turnover ng mga dokumento at mga pagpupulong ng mga department heads sa Cebu Provincial Government. Samantala, kinestyon din ni Baricuatro ang DILG Cebu Province sa kanilang inilarawan na tila kawalang kakayahan nitong gampanan ang pangunahing tungkulin bilang impartial facilitator. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Edmond Lau, ang pinuno ng transition team ni Governor-elect Baricuatro, na nagbahagi na ng mensahe ang kanilang kampo sa transition team ni Garcia at sa DILG Cebu na humiling ng mahahalagang dokumento para sa turnover bago ang inauguration sa Hunyo 30, 2025. Governor Garcia's decision to hand over crucial documents only on June 30th. This goes against the very idea of smooth transition. Unlike other LGUs, Governor Garcia has also forbidden meetings between my team and her department heads. This lack of cooperation feeds a perception that there is an ongoing effort to hinder my administration from a strong start. I question the DILG province's apparent inability to fulfill its primary function as an impartial facilitator. The DILG is meant to oversee local government units, yet it has allowed itself to be named Vice Chairman of Governor Garcia's transition team. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Mga kabombo, yung galing ng mga Pinoy nang ibabaw muli sa 9th Asia Jiu-Jitsu Championship. Team Philippines nakapag-uwi ng 8 medalya. Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Star FM Bacolod. Pinatunayan muli ni Philippine National Team mainstay Annie Ramirez nang makuha nito ang gintong medalya sa 9th Asia Jiu-Jitsu Championship sa Amman, Jordan.
kung saan ay dito siya umani ng karangalan noong 2023. Pinangunahan ni Ramirez sa pagkikipagkumpetensya sa Women's Adult 57 kg division at ang Team Philippines ay nakakuha ng 1 ginto, 2 silver at 5 bronze. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay 9th Asia Jiu-Jitsu gold medalist Annie Ramirez, ibinahagi niya na kahit siya ay coach na ay kailangan pa rin na maging teachable at approachable. Yes, of course, meron pa rin. Hindi naman nawawala. Kumbaga parang sabi nga nila, always be a student. Kasi kumbaga parang kung masyado kung inisip mo na ikaw yung pinakamagaling sa lahat, syempre, yun yung nagkakaroon ng problema. So maganda na always be teachable and coachable. Yun, importante yun as part of the athlete journey. Si Ramirez ay nakatakda makikipag-compete sa 2025 World Games sa Chengdu, China ngayong Agosto at sa SEA Games na rin. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay. At oo nga pala, mamaya, kahit kayo ay nandyan sa bahagi ng Mindanao, masusubaybayan nyo pa rin itong mga kaganapan dito sa Luzon. Lalo na yung pagtatapos, yung closing program na ating inaabangan para sa Palarong Pambansa 2025 dyan sa bahagi ng Ilocos Norte. Kaya yung mga taga-subaybay natin, tutok lamang sa alinmang himpilan ng Bombo Radio Philippines. Pero kung kayo ay nais nyong masubaybayan yung mga programa sa bahagi ng Mindanao, available yan sa ating Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa rehiyon ng Davao, nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. At yung area ng Caraga Region, nariyan naman ang Bombo Radio Butuan. Doon sa bahagi po ng Soc Sargent Region, Bombo Radio Jensan. At sa parte ng South Cotabato, Coronadal at maging Sultan Kudarat, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Para naman mga kabombot ka-Star Nation, sa mga tagapakinig natin sa may Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood na rin ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, masusubaybayan din ang ating news and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa mga nasa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan naman ang Star FM Cotabato. Mga kabombat ka-Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today. Trusting in your promise to heal our land, stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb,
who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! FM Bombo Radio Iloilo. Kabay pa magserbing eleksyon ining masunod sini naton nga balita nga sumugod subong way na yan nagayampak-yampak istorya diri ang Land Transportation Office sa paghatag sa nagakigo nga pagtamod tuhoy sa sining mga driver nga nag-abuso in the sense sini iyang nagagamit sila sa illegal nga droga samtang ini sila ang nagamaniho sa mga public utility vehicle. Kung madumduman ninyo sa aton sinima kuturan sa itong Abril 15, nagpatigayon sang random drug test ang Land Transportation Regional Office 6 kaupod sang Philippine Drug Enforcement Agency. Kag may nagpositibong 4 no? Sa aton sini nga mga kabumbo sa ding ginkasa nga Oplan Harabas na pagwa na diri sang order karon ang LTO-6 nga i-revoke ang mga driver's license sining mga nasambitan nga driver. Sa linya naton, mangikupo naton si LTO-6 Assistant Regional Director Mr. Jack Kunlo. Sir Jack, good afternoon. Si Bombo Chamini live ikaw sa Bombo Anay sa Udto, sir. Yes, Bombo Champ, mayong hapon. May hapon din chat pantay kalamati. Isa ini karon makabig naton subject kadako iyang makabig naton pandam at the same time pagtungod man sa LTO-6 sa mga layi naton regarding sa pagdisiplina sa mga driver ining pagpagwa karon sining pag-revoke sang lisensya sa itong 4 ka mga public utility vehicle drivers nga nag-tested positive sa ginpatigayon sining Oplan Harabas, Sir Jack? Yes, Bombo Champ, no? Ini ginaalabot nga mensahe no sa aton LTO. Not only ang LTO Regional Office 6 but ang LTO as a whole, as a central office na seryoso kag tawag sini nagabantay gid ang LTO Bombo Champ no sa nga mga driver no nga nagagamit sa mga illegal nga droga, especially Bombo Champ ang mga aton nga mga public utility vehicle or jeepney nga mga driver naton Bombo Champ because isa ini ka seryoso nga offense. Bombo Champ, ang pagmaneho sa mga public utility vehicle nga ara ikaw or nagamit ikaw sa droga, Bombo Champ. Alright. Now, Sir Jack, ining 4 nga nag-positive karon maghambal ka nga permanent revocation sa sining mga driver's license. May tsansa pa bala sila nga pwede makakuha sa driver's license sa future, abi, Sir Jack? Bombo Champ, yes, no perpetual revocation. So, mutsingon nga hindi na siya makakuha lisensya. Pero based sa aton man niya proseso, Bombo Champ, maka-appeal man gyapon Bombo Champ, no? So, may chance pa man mag-appeal, no? Ini nga mga drivers naton, Bombo Champ, no? Pila ka adlaw, no? Or pila ka month. Wala man gyud specific, Bombo Champ, no? Pero ti mga depende gyapon ni Bombo Champ no sa central office kung ano ang posible nga maging outcome sa appeal no kung ini tugutan o kung ipag-retain ang unang decision nga perpetual revocation Bombo Champ no. So ara gyapon na sa proseso naton ka maka-appeal sila Bombo Champ. So mabugat gali ining nasambitan karon iyang penalidad sa mga matumod nga yara sa impluwensya o kung nagagamit sa illegal sining droga. And last time sa ginpatigayon nyo man sining iyang random drug testing, may nag-positive naman to. So most probably amo man sining mangin kapalaran niya, Mr. Kunlo? Yes, Bombo Champ, kung tanawin mo kag basihan naton ang resolution sa aton nga central office, dako tsansa Bombo Champ nga maging amo man ang resulta
Bombo Champ, no? So, iniya ang ligan nga adlaw nga random drug test naton. Isa ini ka tricycle driver, Bombo Champ, no? Ang nagligad niya sa apat nga to, duha to ang modernized jeep nga driver, isa taxi, kag isa tricycle, Bombo Champ, no? So, ito na mo ang confirmatory test, kag ipadala naton ang ining mga result, kag recommendation sa aton nga opisina, paagi sa aton nga regional director, kay Atty. Gaudencio Despan, Bombo Champ sa Central Office, once ma-receive na naton ang confirmatory test. Ining random drug testing, sige-sige na ni Sir Jack, kag anytime sa anuman sining bulan o kung anuman sining adlaw, ipatigayon sa LTO para mapasiguro naton nga ang aton sining mga public utility vehicle drivers mangin drug-free, Mr. Kunlo? Yes, Bombo Champ, no? Sa mando ini sa aton na presidente mismo, no? Through sa aton Secretary Vince Dizon, Bombo Champ, ang ining mga activity o kung ining mga gidabuhat sa aton nga mga LTO office, Bombo Champ. Mga sige-sige ini all year round ini, Bombo Champ, no? Unannounced ini nga mga surprise drug test naton na Bombo Champ para mapasiguro nga ang aton nga mga driver nga nagamaneho sa mga public utility vehicle, Bombo Champ, hindi under sa influence ng drugs sa Bombo Champ. I'm just curious, Sir Jack, ang fund for the drug testing kits, sino ang nag-shoulder sini? Bombo Champ, muna ang partner naton ang PDEA because nga ang tanan nga kit kag ang process. Bombo Champ, ang aton nga PDEA ang nag-undergo sa gina nga mga examination na Bombo Champ. Okay. So, ang PDEA amo ang naga-shoulder sining mga drug testing kits, and kung may ara dira sang mag-positive at may mga nagakaigo man sining lihok kang LTO, just like sa natabo sining sa apat ka mga driver. So, mas mayo ini, Mr. Kunlo, nga may kasubong sining mga hilikoton, and siguro isa pagin sinadiri ka mga concerns naton, i-shoot ko na lang palamang kutanon ining party sa drunk driving bala, Sir Jack, kay tinudo sa gyapon no damo nagaluntad sini nga mga insidente sa pagbungguanay sa mga salakyan kag hindi ginato malikawan nga may involved nga yara sa impluwensya sa makaulubong nga ilimnon. Yes, exactly na Bombo Champ, no? Ang amon nga patrol ako ni Bombo Champ, kung manotice naton, bisan gabi nagagawa na Bombo Champ, no? And even weekend Bombo Champ, ang aton patrol nagagawa. This is also to monitor ang mga possible nga mga drunk driver naton Bombo Champ. And ginatag man naton ang aton nga hotline sa aton nga PNP para every time nga may ara sa mga road crash incident Bombo Champ, makapatigayon ang aton nga patrol sa nga breath asang alcohol test sa Bombo Champ, paagi sa aton nga breath analyzer Bombo Champ. So hindi lamang sa drugs nga naga-random check-up kita. Ang aton team Bombo Champ sa LTO 6, ang aton law enforcement service unit Bombo Champ, randomly kung gabi naga-duty sila to check sa mga possible nga mga driver under the influence of alcohol, Bombo Champ. Pila ka bilog aton sining breath analyzer nga ginauyatan karon, Sir Jack, nga functional? May ara kita apat ka bilog, Bombo Champ, nga breath analyzer nga bago lang, no, sa January lang amo ni siyang ginhingagaw padala sa aton central office in time to sa aton dinagyan celebration na Bombo Champ. So apat ini ka bilog, but we're expecting pa na may ara pa kita nga mag-aabot na dugang Bombo Champ, kay kaya kita ng 20 sa bilog ng breath analyzer na provide sa aton sa amon nga central office sa Bombo Champ. Kag may posibilidad ayhan, Mr. Kunlo, nga maglabot sa punto nga may mga i-deputize ang LTO sa bahin karon sa PNP. And of course, diri man iya sa bahin sa traffic management naton, kay amo ining isa man siguro ka makabing naton mangin force multiplier kumbaga sa LTO sa pag-implementar sining layin naton nga ti amo kung tanining isa sa pinaka-epektibo man nga makadeter sa vehicular accident nga nagakaulamid ang mga naka-inom sang makaulubong nga limnon sini ang mga driver. Bombo Champ, part sang aton nga implementation plan sang pag-monitor sa mga drunk or driver under the influence of alcohol. Ma-deputize kita Bombo Champ
and even nga ma-assign or mahatag kita sa mga breath analyzer no sa mga aton nga mga partners sa ang PNP Bombo Champ. Yes, ang aton nga traffic management kag ang aton even ang aton nga mga ICER o kanang under sa CDR mo personal naton Bombo Champ. Isa-ina sa plano nga pag-providean sila sa breath analyzer and if precise and i-train sila sa paggamit sini Bombo Champ because sila mga first responder naton Bombo Champ no. Ang aton police nga mga investigador, ang aton nga mga ICER. So that kung any ng mga incident or road cross incident sa Bombo-Champ, immediately makakandak sila sa alcohol test, breath analyzer test Bombo-Champ because ang aton man niya basta involved sa road cross incident o kung involved sa collision na Bombo-Champ, automatic makakandak kita sa alcohol test Bombo-Champ. Buti mayuni ko ng mga emergency responders naton deputized man kay first responder sila una dira sa scene tapos kung mapaidalom nila sa breath analyzer hindi na mabudlay sa pangusisa kag dugang man sini nga pag-imbestigar pagplastar sa aton sini kapulisan and eventually matagam man sini mga driver nga hindi na magmaniho kung nakainom Mr. Kunlo. Yes, correct na Bombo-Champ no kag immediately magamit ng aton ng mga investigador Bombo-Champ no kay ang driving under the influence of alcohol kadako sila ang multa dira Bombo-Champ no kag ang isa man sa mga penalty dira ang manang pag-revoke or perpetual revocation ng driver's license ng driver Bombo-Champ. All right. Sir Jack, thank you so much for your time kung sa mga information rin share sa Bombo Radio sa liwat maayong hapon. Bombo-Champ, salamat sa ngalan ng ato ng Regional Director na Rodrigo Ducius Pan ng hapon liwat kag happy weekend Bombo-Champ. There you have it si Mr. Jack Kunlo ang LTO6 Assistant Regional Director. So kabay pa nga mangin leksyon kag balasihan ini no sa aton sini iya nga mga kauturan nga nagamaniho sa salakyan pribado man o kon pampubliko. Amo na ba lang ako mag-inistoryana mamit lang kadayon nga kita nyo to ang driver to sa tawag sing mga modernized jeepney to nga taxi driver, tricycle driver nga nag-positive tigin dagdagan gito sila sang permanent revocation sa ilang sini mga driver's license. Sa aton sini mga kauturan ang revocation ginaprubahan ini ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II. No? Lakip sinadri banwa lifetime disqualification from holding a driver's license as part of the agency's strict road safety enforcement. Pero bali Sir Jack basi kung pwede pa man siguro ma-appeal sa in the near future sa aton sini mga kabumbo pero masakit-sakit ni hamakon mo sini banwa. Ang nalakip iya sa revocation is lifetime disqualification from holding a driver's license. Sa aton sini mga kuturan, kung hindi pa kaya magtagam-tagam dira ang iban, nga gamito naman iya nga excuse kay kisyo nagapulaw, kinahanglan sini iya hindi mapiyongan magmaneho. Sa aton sini mga kabumbote, why na naiya kag hindi na naina pagpatihan pa. Sa aton sini karon nga mga tagpalamati kag ang inyo sini nga mangin kapalaran kung ang inyo palang itanan ang pagmaniyo sang salakyan mapinot gini para sa inyo kag mabudlayan gid kamo ni kay hindi na kamo iya paghatagan no sang kay gayunan pa nga makauyat sang driver's license sa liwat. Kung aprobahan ang inyo sini nga appeal sa ulihi Mayo pero laban-laban do mabudlay na naguro kay may dagta na record mo. Sa aton sini nga mga kabumbo ang nasambitan siniya karon nga Uplan Harabas or ining pagpatigayon sang random drug testing sige-sige na ni all year round na ni banwa kabahin ini sang programa karon sang Land Transportation Office sang Department of Transportation. Sa aton sini mga kabumbo nga pasiguraduhon sa aton sini mga kasimanwa nga way sang kuging nga driver nga nagamaniho sa pampubliko sini nga salakyan. Kay subong iya ginastriktuhan na gid ang road safety enforcement.
That is why nga ginshoot kumantugan ang mga palamangkutanon sa kay Mr. Kunlo regarding sa sining mga nagamaniho balasang sa lakyan nga nakainom or under the influence of intoxicating liquor. Kay kalabanan sa mga nagakadisgrasya kung gabi kagkagahon, nagapanimaho sa makahulubog sining ilimnon. Tiyang aton sining iyang mga traffic investigator, sabahin sa aton sining kapolisan, sabahin sa aton sining traffic management office, makabig naton ini sila nga helpless sa mo sina nga sitwasyon kay ti hambal gani isang isa ka traffic investigator sa akon sining nga bumbutsa mayawan kami bisan ano pa namon iya kahambal nga ina sila ang yara sa impluensya sa makulubog ng limnon sa pagluntad sa isa ka disgrasya. Ti kung maglabot na to sa kurte, kung magkinasuhay, pangitaan kami sang pangitaan kami sang dokumento nga naka-record dira ang level sang alcohol intake sa isa ka driver nga ini siya ang ma-determine bilang hubog. O ti amo na ang amon sining dilema. That is why nga mabudlayan kami or nabudlayan kami pananglitan nga may mga kasubong sining nga insidente. Ti ang kasubong sining nga sitwasyon nagahilapit na lang ang katapusan niya kay nga aman. Mayara na sang deployment ang LTO, no? Sa aton sining nga mga kabombo kag ang hotline sa mga enforcer sang LTO ang ara naman sa aton sining nga tagsa ka mga police station. And furthermore, sa aton sining mga kauturan may mga 20 pa kuno nga maabot nga sining mga breath analyzer, tapos ang dugang sining nga mga programa is that ipang-deputize ang emergency responder, ang police, ang traffic management office, no? Pila sining sa mga enforcer naton ang ipang-deputize para nga right there and then sa ila sini iya nga pagresponde, makapatigayon sila diyon sa nga alcohol level test or ining pagpatigayon sa breathalyzer. Ti mag-amo sini banwa makambal kita nga matagam-tagam man ang mga salawayon sini nga nagamaniho sa salakyan, di lang kay isang salakyan, lakip na diri motorsiklo nga magpaiway gid kon padulungan mo iya banwa imnanay, pliti ka na lang, commute ka na lang. Hindi ka na magpatuga-tuga nga siling nga madrive ka pa kay kung matimingan ka and hopefully in the near future why na sang patiming-timing konti mayara sang regular sini iya, no? Nga pagbantay sang aton sini nga mga otoridad, sang aton sini mga enforcer, para mapasiguro naton kag hindi na kita banwa magsagad pa iya kakuret kag kadugang sang datos sa mga nagkaladisgrasya ginpawian sang kabuhi bangod sa drunk driving. 19 minutos na kaligad sa takna sining nga launa. Pagbalik naton na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon kaupod sa aton sining nga mga bombo reporters ang pila sa may dumangga sururuport. Grabe lawig-lawig sa aton sining nga mga kabumbo, no? Lakip na sina diri banwa sang iban pagin sini matulupang doon nga mga balita diri man sa aton sini karon iya nga pagpangalagad sa police report subong man iyang adlaw kasuhan ang nagbuno patay nga suspitsado sa pagbuno patay sa barangay Tano dira sa may area sang San Juan Mulo. Kag lakip sina diri karon banwa istoryahan taman aton sini nga pagplastar sang dugang sini nga mga balita kag impormasyon ining pagbakbak sang baral sa kanal dira bla, no? Outfall dira sa may Divinagracia area sa distrito sang La Paz ti way gito madayon, no? Ti duwa man lang sini mo sa aton sini nga mga kabumbo ang matabo. Babakbak to ang baral, ti laban-laban siniguro banwa makabatsyag sang kasulhayan dira ang area sa distrito sang La Paz. Madamo sining mga pamalay pumuluyo kag lugar sa distrito sang La Paz malapit sa La Paz Plaza ang makambal nga baw mayo kay nabuksan kag nakuha na ng baral ba? Ang matabo sini sa sunod, way tama na pangayo nga pagmunog sang ulan,
At bahagya pon ang malapad sini nga area sang distrito sang Lapas, ang area lang niya sa Diminegrasya ang wala sa aton sini nga mga tagpalamate. Anyway, may plano naman na rin city engineers pagbaliktad dugang sini nga mga balita kag impormasyon sa aton sini pa nga pagpalayag matapos gilamang pila ka importante nga mga panumdum. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 25 to 31, 2025. Entertaining you has always been their utmost pleasure. Ining rason kung nga magabalik ang Rock Station Band agad nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining nga weekend, Mayo 31, Sabado, sa concert at the Plaza, Mangin Inyo, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 1, Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente o kon the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kon gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tawo. Gani,
Nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iba nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby sa aton sining mga kabumbo ano natabo dira sa may Ro-Report sa may Banwasang Dumangas. Grabe lawig-lawig sini ang pinilahay. Sa aton sining kanon nga mga kabumbo nagligad ganitong kilala ko. Timprano pa siya naghalin diri sa probinsya sang Iloilo kay mapadulong siya kung tani do sa tabok sang isla. Oh, ti nagahan lang amo pa ya kag nakasaka ang iya sining salakyan sa Roro vessel. Oh, grabe man kuno nga pinaugatay ilang paugat ining tinerbla kag hulataw. Oh, ti paugat amuning gwa niya. Oh, anong sitwasyon nga nagamo sini? Check ta si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please go ahead. Aminado ang Philippine Coast Guard diri sa may Banwasa Dumangas nga nagadamo gid man no ang volume sang salakyan nga naga sakay no diri karon sa may roll on roll off vessel sa may Dumangas sa port Bobo-Champ. Based diri sa pagpakigangot naton kay Lieutenant Junior Grade Danilo Nicdao, ang commander no sang Dumangas Substation sa Philippine Coast Guard. Iyagin pahigsubugaro mga duha na kasemana ang amo sining sitwasyon nga nagdamo no ang volume sang mga salakyan, especially ining mga trucking Bobo-Champ nga may karga sining mga delivery no nga pakadto tani kon sa ila sining destinasyon. Ang natabo sini bangod sa isa sa ginalantaw ang pag-rehab no sang San Juanico Bridge sa may area karon sang Samar nga naga-connect sa may Leyte, Bobo-Champ. So ang mga salakyan hindi makaagit sa nasambit sini nga Taytay no kalaba ni sa daan sa Taytay. So mo ni kuno ang rason nga ang iban sini nga mga ruta sang mga trucking ang apektado. So isa diri sa ginplastar sa aton kay ti sang una sang waay pa kuno ini gina-rehab ang San Juanico Bridge halin sa Manila nga mga trucking so sila diri sa area karon sang Samar. Pag-abot sa Samar amo ni sang connecting bridge ang San Juanico Bridge galing gina-rehab subong amo na nga hindi na sila kaagit tulapos sa may Leyte. So ang katabo diri Bobo-Champ amo kung tani lang pinakadasig kag pinakalipot sini nga ruta Bombo Jomar padulong sa ilang destinasyon. Pinakalapit na pinakadasig nga ruta sa ila sa nga destinasyon. So ang natabo sini kay TY na sila tagyanto pakadto sa Leyte. Diri sila gaagi sa may Panay halin sa may Manila, diri sila diretso sa may Panay. Lapos diri sa may Dumangas. Pag-abot diri sa Dumangas Port, sakay naman sila sa Roro pakadto sa may Bacolod. Bobo-Champ. Pag-abot naman sa Bacolod, sakay naman sila sa roll on roll off vessel. Lapos naman sa may Cebu. No, pag-abot sa may Cebu, amo naman ang makasakay sila lapos naman diretso sa may Leyte, no? So muna ang plastada kag daw naglawig pagid gani no ang ila sining ruta Bobo-Champ daw naglibot no ang ila sining alagyan bangod sa sining pag-rehab karon sang San Juanico Bridge. So based diri sa kay Lieutenant Grade Junior Danilo Nicdao
diri Bumbudsam magluwas sa mga cargo nga mga truck ang nagdamo pagid ang mga private vehicle, no? Kagay na sa kilala mo kuno nga ti kagabi do kagahon na sila nakasakay. Ang natabo sinapektado ang mga salakyan, mga private vehicle, bangod nga queuing, no? Naga-stock sila sa lugar, especially sa Dumangas Port, bangod sa kadamuon man sang sining tracking, no? So di man hambal nga tinagdamo ya ang mga private vehicle. So nagdamo lang bangod nga nagalawig. Ang pila bangod sa sini mga tracking nga ara subong sa may Dumangas, ara gani makita mong video. Gahilira sila skills dalan. Bumbudsam. Hindi sila dayon kasaka sa ruro mo. Hindi sila kasaka sa ruro, no? Dira sila hulat sa dalan. So kung lang taon sinini mo, magdugang dira abi karon ang mga private vehicle nga maruro man, ti kung lang taon mo sinido, kung siling mo damo ginang na stranded nga mga salakyan. Pero ang rason sini is that nga hindi gilayon mapasaka sa roro vessel ang mga tracking ani kay maapektadong ila sining ruta bangod man sa rehab sa San Juanico Bridge. Yes. Ang kadamuon niya sa mga private vehicle, ado mo makunos gyapon abol na galing ti kumodo nagdamo sila kay gastak sila sa compound sang Philippine Ports Authority dira sa may Dumangas Port. Bumbudsam pa mo na nga ti ginabaki-baki lang kung paano tanad nga pasakay, no? Sa sining roll-on roll-off vessel ang ining mga cargo nga mga salakyan, cargo trucks, Bumbudsam. So sa bahin sang Philippine Coast Guard challenge man sa ila kay basi ko na i-take of granted la sang sining mga individual specialty may mga salakyan, for example nga ginpang karnap. So basi ang balon nga kay ti kadamo sa mga naga-travel subong basi hindi sila ba notice. So ginahimo subong sang Coast Guard gina-double check nila, gina-record na kag ginalantaw gid ang mga salakyan kung di na siya may mga record abi, no, sa bahin sang Philippine National Police o kung basi nga tag, no, so muna ang isa sa usisa sang Coast Guard dugang kada same time tigina pa siguro Manila, no, suno kay Lieutenant Nick daw nga way sang overloading, no, sa mga roll-on roll-off vessel. Bumbudsam do preho madisaton bla sa mga sakayan padagat. Tentis na maghalini gina-check na, no, sang Coast Guard kung overload o kung hindi. May ara na sila nga basihan kung mabugat na gid ang karga sang barko, no, do may mark na sa sagwa nga once kung hindi nakitaon sa Butsilingon bugat na gid ang karga sang barko. So gina check gid na nila, no, gina stricto na nila agad nga papasiguro man ang safety karon sang mga nagabiyahe sakay sa roll-on roll-off vessel. Aribla, no, si Lieutenant Nick Daw, Tagalog speaking, Bumbudsam sa may interview diri sa Bombo Radio. Lieutenant sir. Bali, na-observe namin siya yung pag-influx ng mga tracking natin 2 weeks ago na nag-start. Bali, nung unang linggo is pabugso-bugso lang yung pagdagdag ng tracking. Then ngayon, last week, halos dumoble na talaga yung tracking natin. And kita naman na affected lahat ng mga private vehicles natin na bumabiyahe papuntang Bacolod kasi mas mahaba yung pila ng tracking, mas napagbibigyan sila ng mga roro vessel natin. Okay. Anong rason nito? Bakit ganyan yung nangyari? Dumami yung tracking natin. Dahil siguro, isang main reason na rito is yung pag-rehabilitate ng San Juanico Bridge. Okay. Yung mga tracking papuntang Samar is nagre-reroute from Luzon papunta ng Panay Island going to Bacolod, Cebu. Then bago makarating ng Leyte. Yeah. So parang humaba yung ruta nila. Yes sir, ganun na. Okay. So hanggang kailan ito sir? Expected natin? Yun lang ang natin kasi medyo matatagalan ng rehabilitation ng San Juanico Bridge. It will take around more or less 1 to 2 years pa to sir. So magkakaroon kami ng mga coordinating meeting with the LGU, with PPA and other agencies kung paano natin
handle na maayos itong pag-influx ng mga tracking natin. Kayo sa Coast Guard, sir, maka-apekto ito sa inyong trabaho, itong nangyari? Hindi naman siya makaka-apekto bagkus parang ma-heightened yung trabaho ng PCG with regards to maritime security and law enforcement namin dito pagdating sa port security. Lalo na dumarami yung dumadaan ng port to port na vehicle natin is lalo natin i-heightened alert yung anti-carnapping law and yung pre-departure inspection na ginagawa ng Philippine Coast Guard every time na umalis yung vessel. Baka makita nila tong chance na para maka-travel, sir, no? Oo, kaya nga yun nga eh. Baka mamaya may makisabay ng mga may mapagsamantala na masasamang loob na magbiyahe dahil sa tingin nila is dumami yung vessel na dumami yung trackings na dumadaan, makisabay sila para hindi sila mapansin. Pero yun ang tinitignan natin yan. Maliban sa mga trackings, dumami ba yung mga yung mga pasahero, yung mga private vehicle, sir? Sa private vehicle, mukha lang siyang dumami kasi aantala yung pagsakay nila dahil sa pagdami ng tracking. Pero so far hindi naman siya dumami yung mga. So parang nag-stock up sila dito. Yes sir, yes sir. So yan yung rason niya dumami. Pero yung sa dating nila, pero parang normal naman lang dito. Normal naman yung bilang ng mga private vehicle natin. So balik kayo sa Coast Guard before makaalis itong Roro. In-inspect natin, sir, no? Yes, sir. Yes, we have to, we are calling it pre-departure inspection, sir. Anong ginagawa natin dyan, sir? Chine-check natin, sir, yung seaworthiness ng barko. Okay. Documents, papers ng crew, proper lashing ng mga sasakyan. Yun, sir, ang isa nating mga chine-check sa pre-departure inspection. Once na makita natin na may discrepancy or kailangan i-rectify yung barko sa mga kailangan na pinapakomplay namin sa kanila is hindi namin pinapabiyahe yung barko. Sir, masisiguro ba natin na hindi mag-overload ito? Kasi siyempre, kung maraming sasakyan, mas pabor ito sa sa Roro, no? Baka sabihin nila i-grab natin ito, maraming pasahero, ano? Actually, hindi naman, sir, kasi medyo strict kami ngayon sa overloading. Okay. Naka-design naman yung barko, sir, na once na mapuno siya is under pa rin siya dun sa tinatawag natin na ano ba tawag nila dito? Yung barko. Once na mapuno yung barko, sir, hindi pa rin siya lulubog sa load line. Pagkita mo pa lang sa barko na litaw yung load line niya, ibig sabihin hindi pa siya overloaded naman. So parang may basihan kayo? Yes, sir, yes, sir. I see. Bali, isa yun sa ini-inspect namin sa pre-departure inspection. Okay. Bali, ang nag-influx lang naman is yung cargo. So, meron pa rin siyang lugar para sa mga passenger, which is hindi naman napupuno talaga yung sa passenger natin. More on ano lang naman tayo. Vehicles lang naman. Vehicles, ang usually, no? Yes, na kinakarga. Na batian si Lieutenant Junior Grade Danilo Nicdaw ang commander sa Philippine Coast Guard Dumangas Substation. Bumbudsam. So ginanantaw sining hindi lang kunos Dumangas kundi halos mga puerto man na subong ang amumani ang sitwasyon kang Bacolod sa may Cebu, Aklan, so amo nang mga sitwasyon bangod nga tinaga reroute na gani ining mga tracking bumbutsam bangod sa sining epekto man sa pag-rehab sang San Juanico Bridge bumbutsam. Mabuti na lang hindi na balaan ni Lieutenant Junior Grade Nicdaw na Ilunggo ka, no? Hindi naman halata. O hindi niya naman nahalata sa pananamit mo, sa paggalaw mo. Hindi niya naman nahalata masyado, no? Hindi nalata sa pananamit pero nalata sa salita. Sa salita pala? Pero ano lang gamay lang pag insindi kay kung wala ni ang problema, kung wala may na-encounter nga problema or pag-rehab sa San Juanico Bridge, hindi magiging mo sini ka
laba na dira ang John sa ang linyahanay. Yang kilala ko gani do mangita gini sa santurulugan niya tuguro sa ginpadulungan niya to kunang isa ko pagin kakilala siya munuhin na lang pati parang asawon ko no ngita na lang sa parang pabalik hindi automatic na. Jumar. Magani kay gabi natulog ka agahon na sa kuno kalin. Agahon na nakasakay. So muna, at least nga iban lang ati basi may mga plano sila nga makadto dito sa lugar. At least mabalaan nga mo nagali ang sitwasyon no nga may mga pagpugok sa mga salakyan. So ay panisang exact date gid kung saan nga magbalik naman sa normal. Bumbutsam si amo to hambal ni Coast Guard Commander nga once kon mahumanti ginalantaw nga magbalik naman sa normal pero kay do 2 year kuno ni nga duwak tuig ni nga kontrata kung paano nga matapos ang pagrehab sang sining San Juanico Bridge nga nagka-connect sa may Leyte, Samar, Bumbutsam. All right. Ini si Bumbujo Marcon Subovilla para sa number 1. Jones, ang mulo update no to plastada nung latest? Adnay lang. Na try naton din na istorya si Captain Inot ang hepe sa Molo PNP no. So dayon ang ila sini nga filing kang kaso sini nga murder kay do subong nang adlaw. Sunod sa tungdan regarding ni sa mga suspect nga nagpatay sa tanod member nga si Michael Barido 38 anyos ang San Juan Molo Iloilo City sang nagligad sining adlaw. Bumbutsam suno kay Captain Inot ginakabig nga at large no ang status sang sining mga suspect matapos ini sila nga nagpalagyo. Tigin identify ini sang otoridad na kuha ng ila sining pangalan amo ni Sanday Philip John Sanico sang San Juan Molo amo ning si alias Jet Tobla. Kagang isa amo ning si Carlo Cuenca. Gina-identify nga suspect man taga Rizal Estanzuela city proper. Ang ining si Carlo amo ning na-identify nga nagbulig ginapahiyaga nga naghatag kutsilyo sa kay alias Jet no kag ginapahayag nagbulig pagid lampos. Bumutsamp sa natabo sini ang si Philip Jansanico amo ni siya ang ginatudlo karon nga nagpangamot gid no sa pagbuno sa kay kagawad samtang nagatalikod o kon sa kay tanod member samtang nagatalikod bumutsamp. So ginklaro ni Captain Inot kay kahapon gindalato nila sa police station ining si Carlo na nga 17 years old nga mo ni kuno ginatudlo nga suspect man kay ato dito sa lugar. Pero ginklaro ni Captain Inot kay amo to gani no ginulato kahapon ang tanod nga witness kag sang nakita na so gin klaro sang tanod nga hindi to siya si Carlo nga naghatag sang kutsilyo sa isa niya kaupod no kundi ang ining sa Carlo nga 17 years old ara lang gid dito nga sini nga presensya kay balay nila gani kuno dito la sa Sagwa malapit. Bumutsamp rason nga ini siya ang gindala kag way man sang hambal nga ginpilit siya no bumutsamp. So nagupod man siya sa bahin sa kapulisan agod nga ti matagaan kag mapaydalo man no sa investigation sang natabo nga insidente. So ginrelease ini siya sa kapulisan matapos nga testify tong tanod nga hindi siya ang suspect ining Carlo nga 17 years old. Ginklaro ni Captain Inot nga way Manila ginpriso kundi ginimbitaran lang sa bahin sa Molo PNP ining nasambit sining nga individual. Arib lang kabahin sang pahayag no confirmation diri ni Police Captain Ryan Cristinot. Ang kay at large pagyapon ng ka suspect ang importante no nga na-identify ta sila kay total ma-solve man gyapon naton kag pag nagwa ilawaran yung madakop man gyapon naton sila. Ang kay Carlos sir anong natabo to? Carlos sir gi-identify siya sang tanod nga ara dito pero wala siya sang kailabtanan. Amo nang gi-exclude ta siya kag ang isa ka Carlo gani ang nakita nila si Carlo Cuenca. So amo to gi-appeal taman si Carlo sa pagpasaka sang kaso. Si ano kompleto pangalan niya sir? Carlo Cuenca. Cuenca. Oh sir. Ipitagdeen? Dito sir taga Estanzuela sir. Okay. Ang isa sino sir? Amotos Jet?
JP, Philip Ayan Saniko. Philip Ayan Saniko? Philip Ayan Saniko, sir, no? Taga din? Taga dito yun, sir. Taga San Juan. Okay. So, bali, anong status nila ni at large ang Matbutsilingon ma-file kita by regular filing? Regular filing, sir. Ma-file din kita, sir. Ano, sir, ma-file kita? Sir, subong adlaw, sir. I-agaw file. Ano nga kaso, sir, ang tabangon sa duwa? Sir, may intention din sila, sir, no? Nga patyo ng atong barangay tanod. Kaga makita tama sa mga parameters na sulod yun ang ang premeditation sa pag-ubra sa crime ara, sir. Sambal nga ako nugin custody sa mulo PNP ni si Carlo kay di man sa kunugin suspect. Siya gi-custody, sir, gi-hold lang siya kay for the purpose of verification. So, Butsalingon, gindala sa police station? Oo, kay may nakakita sa iya, sir mo. Ang aton gi-inquire tama na wala man siya gi-arresto o kwan. Sila man voluntary man sila nga nag-upod para ma-clear nila pangalan. One sulod sa presuhan? Wala, tira din sa sagwa. Si ko balik ko nara sa lugar, ano, upod sa grupo? Bali, nagtindog lang siya, sir, kay dool, lapit iya balay dia, sir. Amo to nga nakita niya gidang insidente. Kaya man mama mismo ang nagtawag diri sang respondi sa station ta. Pero tani ginambal ni Carlo nga tiway kuya sir ka hambak to Oo, amo nga na. Verify taman na, sir mo, gi-validate taman. Pero kung wala sa hambak, sir, no? Wala. Okay. So, balik sa buong at large sila, may idea na ko din sila, sir? Wala pa, sir, pagyapon natin, sir. Sige, panawagan mo na lang, sir, sa mga suspect. Sa mga suspect, no, atubangon nila ang ilagi obra nga sala. Kaya kung hindi, amo magyapon, mafailan niyang natin sila, kag magwayla warrant, madakot ka magyapon sila. Na batian si Police Captain Ray Castino, Tepe, sang Molo PNP. Kaso, murder? Murder. Kay ti isa to sa Pilaston kagawan, talikod mo, kag may nakakita, nga ginbuno siya, samtang nagatalikod, kag ang isa to nga participation, amo to ginatudlo nga naghatag kutsilyo, ati Butsalingon nagpod siya sa pag sa natabo to, nga pagbuno sa kagawad kung sa tanod nga nagresulta sa sini nga kamatayon Bumucham. All right. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Di mayo ni kay ipasaka ng kaso sa mga murder batok sa duwa sini iya ka mga suspitsado. Malagyo kamo mo mangyapon, dakpon magkugyapon, manginwanted kamo madakpan magkugyapon. Sa aton sini nga mga kauturan. Ti ang pilasang barangay tanod likod gadaan. Ti sunod gid siya sa parameter sang murder. Suno kay Police Captain Ryan Christa Inota. 48 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Dalas-dason ko na lang balita ni Bombo Paulina Piliora. Ginpaiway ang pagkakas ang baral nga butang ni former punong barangay Rex Teves dira iya sa may area sang Divina Gracia Street sa distrito iya sang Lapas. Pero ang City Engineer's Office padayon siningila iyang walkthrough pagpangusisa sa sining mga drainage system, no? Agod nga matumod ining mga area nga masami, malawig sining iya magsubside ang tubig kag nagatugas ang pagdanaw-danaw pagbaha-baha. Bombo Pauline sa report, please go ahead. Madayon bumutsyam ang pagbakbak sa City Engineer's Office kaupo dari ang DPWH Region City District Engineering Office kag ang Office of the Building Official sa Baral o kunang sagang dira sa corner sa Divina Gracia matapos ang gipatigayon sa unang adlaw nga walkthrough sa may drainage system sa syudad, most especially dira sa mga flooded areas kung sa diin ginuna dira nila ang area man sang Lapas Plaza. Sa aton gin pakigangutan ang Chief of Staff sang City Engineer's Office nga si Mr. Joel Rasmia iya dirigin pahayag nga matapos ang nidtabo dito nga confrontation ang pagbut ng pagpugong to sa ilang nga kwaon dira ang baral sa may outfall sa Divina Gracia Street
nagkonsulta ini siya sa city administrator kag nagsuggest na lang istoryahan na lang kung ara na ang alkalde. But nagtawag man diri gani kuno gilayon si mayor nga ipatawag na lang ang barangay officials, most especially diri ang anay punong barangay, ang punong barangay man sang Divina Gracia, ang DPWH, City District Engineering Office kag ang City Engineers Office agud nga maistoryahan kag maplastar kag ipathag na lang abi bambot siyam ang plastada nga dapat obrahon nga kuhaon gid or amo to ginambali lang nga by peaceful means na lang kay tido hindi man kuno balaison ang amon nga bagay kag apang prior niya sa ginpatigayon nga walkthrough nagbadno na gid man iniya si mayor nga may patigayonon nga walkthrough i-check yaron didto ang mga outfall drainage system kagatan amon kung ano ang rason kung nga madasig ang pagtaas man sang tubig so may ginalaw ya or naistoryahan niya pero kay ang ginareklamo lang man diri sa may bahin man sang Divina Gracia is wala kuno sang coordination wala sang notice nga may patigayonon sila nga walkthrough kag bakbakon dira nila ang sagang sa may outfall sa nasambitan man nga lugar so amo na lang na ginahulat-hulat na lang diri bambot siyam nga si mayor kag magtulubangay na lang man didto antes nga tiing continue kung ano gid man ang madesisyonan diri sa kung kakson gid man didto or hindi bambot siyam te usually ang guluwaan gid man kuno sang tubig didto sa na-mention naton sa may sunod sang Divina Gracia, Aguinaldo, Alalasan then makadto na siya kuno sa pumping station dira sa may corner man sang Don Esteban pero istoryahan pa akong kuhaon giban or hindi apang kay si aside kate na tabo na to ang dito ya sa bahin sang La Paz pero sige ya ang ilagi na patigayon nga walkthrough kung sa di madamo man di sila nga nakita nga factor is barado bangod man dira pagid mo especially sa may corner General Luna sa San Agustin ang nakita dira kuno nila nga rason ko nga nagadaas man ang tubig is ang mga naga-construct nga building is ang mga debris nila sa manhole nagatupa bumbotsyam kag dugang padara ang layon sang duta nagataas man siya kag ang mga basura nga nagastock man so pangkakas na ato nila pero baralikon pa kay hindi nila makuha sa isa lang man ka operation pero aside from dito sa La Paz nga natabo sigihon diri nila ya ang ginapatigayon man nila nga walkthrough kay amugin man ang plano nila is tulidon kung ano ang rason dito sang pagbaha man sa palibot diri sa syudad sang Iloilo. Pabati bala naton ang ato nang interview kay Mr. Joel Rasmia ang Chief of Staff sang City Engineers Office. Tabo ka sang nagligad nga adlaw sa may Divina Gracia La Paz nga wala madayon to ma'am. Actually nagkuha man ko advice sa babaw sa aton city administrator nga kung dayon no nakton or hindi. So nag-advise siya nga paabto na lang gid ma'am anay si mayor para ipatawag na lang siya ni mayor with DPWH man. So, bali, sir, but prior to this nga sang walkthrough, sang operation, sang CEO, kag sang iban pa sir nga mga concerned agencies, wala gid man sir kuno sang letter nga ginhatag? Wala ma'am, kay ang walkthrough ma'am no, based sa pagpatawag ni mayor sa taga-region, kag taga-district, pag-meeting namon, ang walkthrough balaan ma'am ang hibaluon namon kun nga naga sige-sige ang pagbaha kon magtupa ang ulan kay ti kon makita ta ang mga drainage naton kadlagko nga ang anong possible nga ang gabaha Japon so that's why amo na gin-create namon or gin pa walkthrough kami ni mayor para mahibalaan gid kun ano ang cause ng baha. So ang dira ma'am sa corner sang Divina Gracia Huerban no outfall ato ma'am atong ginabrihan namon nga manhole kag nakita naton nga sarado siya. Outfall ato ma'am nga pakadto sa maagi sa Divina Gracia going to Aguinaldo, Alalasan. Going to pumping station ta sa may corner sang Don Esteban, Halandoni. Ano sa naka-schedule nga ipatawag sila ni mayor?
Actually, ma'am, no, may initial kami nga pag-istorya ni Mayor last sa natabo ato after sa to, ma'am, nanawagin mismo si Mayor sa akon. So, nakaistorya kami nga ipatawag siya sa abot na lang gid ni Mayor, ma'am, pero wala pa siyang schedule kung saan ogid. Sige, sige hapon natin nga walkthrough sa mga flooded areas. Yes, ma'am. Saan kagapon, no? Nag-walkthrough man kami kagapon sa may city proper, dira sa may Halandone City proper, kag Mabini, General Luna. Dira ma'am, may nakita man naton nga problemado manada kada magulan. Ang rason, ma'am, no, same man sa Werbana, ang mga inlet, ma'am, barado, kag damo sang basura, balas. Kag may mga part dito, ma'am, nga dagko ang mga inlet. Ay kay kon makita tanada last time may ginbutang na da si DPWH region nga box culvert sa tunga gid sang dalan sang Halandone. Pwerte na da kadako nga nagaawas Japon or nagabaha Japon bala. So ang problema gali ma'am, nakita namon nagang pangabri kami didto sa mga dagko nga manhole. Barado ma'am kay to daw tungod sang may ara da nga may nag-construct nga mga building nga ang ila mismo nga mga debris dira man nagturupa sa manhole sa dalom nga wala malimpiwan. So isa na ma'am ka nakita namon nga cause nga nag-awas ang tubig dira or wala nagadiretso pakadto sa drainage. Di na gan iliwat sir. Kuan ma'am, ang San Agustin, Halandone Street. Dira gid na yon ma'am sa corner sang General Luna, San Agustin. Okay. Ipatawag man na ni Mayor ang taga-district kag ang taga-region sang DPWH para maatagan gid siya. Didto ma'am mapungkuan namo na nga mapatagan siya kung ano ka importante ang ina nga outfall nga buksan. Para sa ako no, do hindi man ko gusto ma'am nga kay ato nga bagay ma'am do hindi gid man alawa yon eh. So si ex-kapitan grabe gid ang iya pagpamersa. So hindi man ta gusto nga may matabo sa iya kon piliton ko gid nga ipakusa atong ginpangharang niya or ginpaharang niya. Amo to ma'am nga gin pastap ko na lang gid anay nga mas mayo nga inatubangay na lang gid sa kay Mayor kag si Mayor na lang gid ang magpatag sa iya kun nga ang kinanlan tagid ina kusaon ang inang ginpaharang niya. Macham si Mr. Joel Erasmia, ang Chief of Staff ng City Engineer's Office. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri Piliora para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bomba Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Pauline Piliora. Kabay pang amo na ining ulihing kay gayunan nga masalapo sa mga empleyado sang Iloilo City Hall kung ginatask sila sang ila sini nga mga supervisor, may mamalabag kag isinggitan ang pangalan ni Mayor Jerry Triñas. Kag kinahanglan gid nga si Mayor Jerry Triñas amo ang mapathag kung nga nagakadapat nga mo sining himuon kag nahibaluan na sang alkalde. Oh? Kay ti saton sini nga mga kabumbo, basi balakon hindi lang amo sini ang mangin senaryo sa pila kadlaw. No? Basi bala may mga tawo nga mga halo nga gamito ng pangalan ni Mayor Jerry Triñas or even ni Mayor incoming Mayor Inday Raisa Triñas kag maghambal anak istoryanay kami ani ni Inday Raisa ni hindi nyo pagupon tapos malabot sa punto nga ti maruya ang empleyado nga nagatungod lang kung tani sa iya sining nga trabaho kag ti sige
Way tamimo kay istoryanay sila kuno ni Mayor Triñas mo. Ti hulaton ta na lang si Mayor nga mag-istorya sa iya. Basi sa pila kadlaw, may ara malaya nga matabo nga ay ma'am sir, good morning. May balayran tagali kay pay parking na di. Or ma'am sir, good morning. May no parking sign kita ti nag-violate ka sang ordinansa. Tapos ma'am babla nga, "Way ka kilala sa kon?" Kilalahin kami ni Mayor! Sa nagligan ka eleksyon, grabe ang pulay ko kay Mayor! Tiruya naman empleyado sa city government, mambal, ati sige ma'am sir, kamo na lang ni Mayor istoryanay. Magamo sina karon ng senaryo sa aton sini nga mga kabumbo, ano na lang iya? No? Ang matabo diri sa syudad sang Iloilo. Ako na ibaluan ko, hindi pag-tolerate ni Mayor Triñas, even Inday Raisa Triñas Cho, nga mangin amo sining senaryos pila kadlaw. No? Gintask na gani, ginsugo na gani dira, ining mga empleyado, ginatungdan malang nila ila sini iya nga trabaho, tinga singgitan mo ya. Nga iya name drop ka pa nga kay si Mayor lang gidya kung sino man dira iya nga mga matagas pang opisyal sa nga city government ang kinahanglan mo iya nga maistorya aber. No? Anong gusto mo ya sa aton si nga local chief executive? Ma-micromanagement siya? Nga bisan sa pinakagamay na gid lang nga bagay kay kumo ang mapiktuhan ikaw, no? Balabagan mo ya ang isa ka empleyado sa pagtungod niya sa iya sining nga trabaho kay gusto mo gid magsaka to kag istoryahan mo ya si Mayor. No? Hindi naman insakto guro mag-amo sina sa aton sining nga mga kabumbo. Di ba? Why not? Tundri nga sila nga may isa ka tawo nga ginapatuyan kita. Galing ang ako lang sining nga ginakadlukan diri banwa, bala nyo kung ano, mangin ihimplo ining natabo kag sundon. Nga every time, no, nga mayara sang tasking ang nagkalain-lain sining opisina sang city government kadtuan dira sang empleyado, no? Nga gintukahan nga imo sina muning ubrahon mo, amuning trabaho mo, ipatuman mo na. Kag diskumporme kay imo iya isinggitan mo lang nga maistorya ka kay Mayor. Sa aton sini nga mga kauturan. Di ba? Same as with sa mga establishmento komersyal bla. Ti nag-operate abi karon ang business permit office, no? Pasensya lang lipat ko. Operate sila bi karon tapos ginserbihan ikaw sang closure order kay why ka kabayad ka business permit or why ka ka-renew ka business permit, tisinggitan mo ang taga-business permit sa licensing office nga, hindi nyo pagsiradhe! Tawag kayo to si Mayor! May istorya lang kami ni Mayor! Maamo na lang kita sina sa aton sini makabumbo. Hatagi sang kay gayunan nga makatrabaho ng empleyado kay ginaswelduhan ina sila para nga tungdan ang ila sining nga trabaho. Hindi kay singgitan kag ang balon nga may sorya kay Mayor. Dilin token siya. No? Diba? Kabay pa. Lapaw na sa Latin sa aton sining nga pag-exercise ko lang heart ko. Anyway, standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isi Bombot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo sang mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ilonggos, get ready! A new flavor is about to take over the local scene. Introducing
Panay Craft Beers Brewery, your soon-to-be favorite destination for bold, handcrafted beer. This isn't just another brewery. It's where passion meets creativity in every pour. If you're ready to explore unique blends, Panay Craft Beers Brewery is about to raise the bar. Located at Plazuela 2, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay amo ang pagpangita sa designated area agud
agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi. Plus wala di Iloilo. Bill Board of Activities for May 25 to 31, 2025. Entertaining you has always been their utmost pleasure. Ining rason kung nga magabalik ang Rock Station Band agud nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining nga weekend, Mayo 31, Sabado, sa concert at the Plaza, Mangin Inyo, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plus wala di Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa plus wala di Iloilo. Sa June 1, Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o kon the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kon gamay. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fight. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Alas 2, this is sa isang aton nga oras. Hello and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is It Pansit. May 31, ulihi nga adlaw para sa sining nga bulan sang Mayo. Hello June na kita. Buwas. But anyway, for today, ari kita para sa pag-interview sang aton nga winner si Lolo Dencio. And we would be talking about his eldest sister nga wala naman who died mga 5 years ago, pero medyo masubo gid ang nadangtan sini, especially sa ilang relasyon sa ilang family. So sa nga hapon tutukin kita mga kabomba, and especially those ang aton dira nga mga letter senders sa sininga semana, because isa na naman sa inyo ang aton nga mga next nga winner kung sino ina dapat ikaw gid ang una nga makahibalo. Good afternoon sa liwat, ini si Tita Regine, and welcome sa Saturday edition sa sininga palatuntunan, May 31st, 2025. Ulihing adlaw sang bulan sang Mayo, kag last day para sa Flores de Mayo. O, di ba? Ari na ang atong hambanon para sa inyo sa sininga hapon from JRO Claret. Let's enjoy this song. Ngano. Good afternoon and welcome. Tawato na lang maski masakitan lang ko. Dawat-dawat na lang, antuso na lang, kay di na kita daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di gyudi ay kita. Ang ikaw ako usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawato na lang maskin sakitan lang ko.
Minsan wala ka na, iagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapanako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapanako. Bato na lang maski sa lang lang ko. Abi na ko kung maang mulabaw, kung malango wa nailangin. Aparwa mo kini ibalong ka, tulo na Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapanako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapanako. Bato na lang maski sinan lang ko. Bato na lang maski sagitan lang ko. The best thing to do is to accept para hapos kag maghaganhagan ang aton nga tagipusoon. If it's not for us, then it's not for us. Ngano by J.R. Oclaret. It is now 2:22 in the afternoon. Diretso hanta ang aton diri nga bisita si Lolo Dencio sang Haro. Sige, ato lang sa dalom si Lolo Dencio, mas komportable dito siya, no? Kag kita, ari kita diri sa ibabaw. So, i-welcome naton si Lolo Dencio diri sa kahapon lamang program. Good afternoon, gid sa imo, Lo. Lolo Dencio, mabatian mo ako? Oo. Good afternoon, gid. Mayong hapon. Good afternoon, man. Daw nagniwang ikaw, Lo, pero naggwapo ikaw. So, istoryahan ta to, ha? Ngin mo gin-share diri sa aton about sa imo magulang nga babae. Pila gani kay mo ka mag-utod? 7. Ikapila ikaw? Ka-4, guro. Di ka sure? Oo. Pila na lang ka mo subukan na bilin? 2 na lang. From out of 7, 2 na lang. So, ang imo istorya, parto sa imo magulang nga babae, siling mo mali ni siya. So, gani kami to, ano tong natabo, sangking kasal siya sa do? Sangking pagkasal nito, ginpakalawat sa kapare. Ginkan sa pare, siyang stiyas mo lang nga balasan sa lawas sa dugo na Kristo. Insabat yan na sa dugo. Okay, tapos? Tapos liwat sang pare nga lawas sa dugo ni Kristus na bati siya bato. Tigin siko sa sang bana niya, tulog sa masakit, tulog ka man ng bana yung masakit. Tulog kayo sila masakit nga duwa. Muto na ka ng maninay na nag-intra ng maninay na nila. Muti ka ng pare nga mali. Muto na dayaw ng ilang kasal. I see. 5 years ago, napatay ini siya. Mga oo. Paano ang iyang sitwasyon sa nasapuan siya nga patay na? So, nagatakilid siya pero ang kamuti kung daw santos bilang suray. I see. Nagatakot ng duway ka kamot. Okay. So, nagagamit ikaw dira sa telephone, no, Lolo Dencio, pwede mo mapalayo-layo bigamay ang mouthpiece sa imo baba para klaro ang imo nga reception. Testingan ta, ha? So, pilang iya edad sa napatay siya? Daw mga 85 naman, guro. Napalayo-layo mo na ang mouthpiece sa baba mo? Palayo-layo lang gamay. Okay. 85 years old. Pila ni kabilog ang iya nga bata? 3 lang. Okay. Sa diin ni giilistar ang iya mga bata?
Sadto sa diini gailistar ang iyang mga bata kahit may mga pamilya Yeah, tingob lang sila sa balay nila man. So isa lang sila tanan ka balay? I see. Pero nga siling mo, nga duha na lang sila sa iyabana sadto nagapangabuhi. May nagpalangabuhi ng kabataan yan, nagbululagay na sila. So sa nagbululagay na mga kabataan diin layo gid ang ilang gin pang istaran or dira man lang ay. Dira man lang sang isadang mga subang nga lalaki arag tupad sa balay. Ang ikaduwa nga bahay ni ito sa kwan sa subdivision ng istarya. Ang laki ang isari mo lang sa tabok ng ilaman balay. Okay. So ano ding trabaho sa imo nga utod sang una lo? Ang ano? Ang trabaho, gaobra ni ang utod mo sang una? Wala. Kano lang plain housewife lang siya. I see. And then sa napatay ang iya nga bana, ano ang naging sitwasyon sang imo nga utod? Way naman kay na siya, paralyzed na siya. Ang utod mo, sa napatay ang iyang husband na paralyzed na siya? Oo, paralyzed na siya. Din siya pungko na lang sa wheelchair niya. Oo. Tapos, sinong nag-atipan sa iya? Ang siyang, bulos lang isang kabataan niya, may lang marumduman, may man kung hindi. Okay. Tapos isa ka bes, nga ara ka sa iya nga balay, ano tong hambal sang iya nga bata sa imo? Ang hambal ano? Ano ang hambal sang iya nga bata sa imo nga do natakaan na to siya sa kay sila na takaan na ko sagad sila kinanaya ko nga dulong ko sang pagkaon. Tapos ginasibinan niya pa sang iko sang nanay kay nagadamulito sang iko. Tingin sa bato siya nga sing ko nga natakaan ka sila ko. Ihilo ibla para buwasin ko kana pa problema nga nga tapon. Okay. Tinong hambal ya? Way man lang nilakat mo lang sa dahil sa natulok mo lang nilakat. Okay. So siling mo, sa napatay ang bana sang imo nga magulang, doon nag-uli anon ini siya? Doon nag-uli anon ang imo nga utod? Oo, nag-Alzheimer, nag-Alzheimer, so hindi na siya kakilala sa inyo? Hindi na. Okay. Balikan ta lang ang ilang pagpangabuhi sa dulo, ha? So, sa buhi ba ning iya nga bana, paano ang pangabuhi nila? Daw may taway-taway mo mga bakas mo ng banay manay mo sa mga sa pantalon mga dilargo bla. Ang banay gali iya. Oo, sastre ni. I see, okay. Pero ang imo nga utod, ano ning iya nga ginahimo? Siling mo ginapang isa-isa niya kamo nga mga utod niya, nga ahaw? Mo ko daw banay daw manobla daw medyo maisip bla sa sa kwarta bla. Daw ay ginatagay ang magulang ko. Okay. Ang iya gidya. So daw ginabudlayan siguro ang magulang mo, no? Sa pagpatikang sa ila pangabuhi. But then one time you said nga tiging kapitalan mo ni siya para nga may palangabuhian man siya. Ano ang natabo? Tagaan ko sa kapital, kapital ang ginansya siling ko. Muna tapos ang kapital pangabuhi mo palakaton mo lang. Kung kaniyatag mo sa akong kay pangumpra taliwat. Anay ka doon nagayo-ayo na nagkanong banay, hindi na pagpasudlo ng magulang ko to sa Tiangge, kaya iyan ako, no? Pero ang Tiangge, amo to ang gin kapital mo, ikaw ang nagkapital. Patindog sa Tiangge, magmanang ko sa Tiangge. Okay. Di ako mga pangumpra sa mga sulod sa Tiangge, Kaya mo to, anay kayo no, mayo-ayo na, hindi na gusto pasudlo ng magulang ko to sa Tiangge, iyan ako, no? Okay. And this is the time na tiginambalan mo siya nga dito na lang siya sa imo, tapos bulig-buligan niya lang ikaw sa sulod balay, amo ni? Tiyando to tayo rin. Nga siling mo, dito na lang siya sa imo, kay hindi na siya pagpasudlon sa ginambalan ko siya nga, kung namumula ng pangkuhan mo dahil naisipan, kasi mong bana mo, dili ka na sa balay, kaon, dili ka pamaaw, panyaga, panyapon. Kinagano man siya, kailan kayo natakaan mo siya kay yung sudan naman lagi na inakawat yung mga dala sa banaya. Kaya silingin mo, kulang yung kakaon sa mayo, bana ko yung ay. So that means palangga igid sa gyapon ang iyang bana. Siguro likid ka magaligapon sa bana mo, hindi ka na, kuti mo ka muna, balik ka na lang to, hindi ka na ano sa akon. So gipapuli mo siya sa ila? Oo. Okay. Anong natabo isa ka bes na nagkadto siya sa imo? Kag nakita mo may lagob ang ibatiis? Ang
May lagob ang iya nga batiis, isa ka bes? Ay, okay. Ginanong gali siya, ginakawatan, ginabaknot gali siyang banay, kisa. Ay, ginasakit Ginanot siya? sa sangkon. Okay. Nang So, uway, ang uway bla nga kahoy mo na ginahanot siya. Masakit ina? Tiga panugid na mga pakaisa ko manas tubang balaya siya, ginahanot na siya sang sang iya bana siya. Siya kung balibad yan sa amon, kadasama siya kung siya. So ginatabunan niya ang iyabana? Ang banay, Ginatabunan niya? Oo, ginanuan yung banay, ginatabunan niya pabla. Okay. So ano itong natabos? Ang ginsukunaan mong iyabana, nga ginasakit niya ang imong magulang? Bota daw, hindi ko mangpangaling kung ginasakit niya. Siguro, wayan sang ihatag magulang ko siya mo. Kaya gusto yung mga ayo bla sa amon, tapos tagaan man siya. Gusto yung mga ginatag namon sa mga magulang ko, partihan man siya. I-share sa iya. Pero tingin suknaan mo gid siya, di ba? So ano ang nangindalagan sa pag-istoryan nyo nga duwa? Sang ano day? Sang iya nga bana? Sang ginsuknaan mo nga ginasakit niya ang magulang mo? Ginasakit niya? Oo. Ginsuknaan mo, bana niya? Tuway man. Wala mo na lang yung ginsuknaan kung Wala. Ginasakit niya? Hindi, ginsuknaan ko na. Kung ginasakit mo ng magulang ko, tigulang na nakakwaon kay nanay, nasakit mo pa na. Hindi ka bala magpasilabot sa amon pangabuhi diya. Kaya mo na niya, masarangan amon na din amon problema. Amo na sabat niya sa imo? I see. Okay. Ano naman to ang natabo? Sang ginkuha na lang siya sang iya nga bata, nga babae, ining imo nga magulang? Kay doon naluoy mo ba siya, kay permira siya sa pagkaon, tayo sila sa bata, nga bahay, digto ka na lang istar sa balay. Para hindi ka naman tinakaman ng bata, kay kada hapon, tapos panyaga, galakat mo siya, mga ayo kang plinog pliti, puli mo sa balay nila, kamakadto, masok mo duwawon niya kunong banay. So dira ta makita no nga ang iya nga pagulikid sa iya nga bana ara gid sa gihapon bisan nga daw hindi na maayo ang kung kaisa ginahimo sa iya nga bana. Anong natabo lo nga ang nalupog ning imo magulang haw? Ang ano? Nalupog gid man ang magulang mo nga aman? Natumba na siya sa kwan nga pangalay gid siya blas ang iyang hinalay nga grupo na botan ng kasalabi grutel na tumba siya. Nabaak gid ang iyang nang joint blas ang paatan ni blas ganun. Hindi na pwede mabulong kay tigulang na siya. Na-fracture gid siya. Oo, nababaak siya, nabuka siya. So amo ni nga gin-wheelchair na lang siya. Oo, wheelchair na lang siya. Ano man ang iya sitwasyon? Sang ara na lang siya sa wheelchair? Kaluluoy siya, kisa diraan lang siya kapangihi. Diraan lang siya kapamuhin. Kaya mo nagkakwan siya sa kumadumduman sa kabataan, makatuan, tiyo masibinan siya. Kisa mabdan kisa gadaduaw mo ko siya, nadulungan ko pa mabdan kisa gadamulit sa pagka, higko iya. Tapos may duro subayan iya mga tiil. Ginasubayan siya? By diabetic? Oo, may nag-diabetes siya, guro sa dulong, guro sa bata sa pagkaon, permin ng paho, bla kagwan. Gatas bla nga busog-lusog, bla mula na permin ginabiraya pagkaon sa nanay. Tiyang banay iya, nag-atipan man sa iya? Banay, duway mo lang niya. Ay, okay. Pero, ang iya nga bana, siling mo, sa istorya mo, ginlampusan niya pa ni ang iya asawa, tuod eh? Oo, hindi na nakita ang magulang ko nagapangko sa wheelchair ya. Buti nga linampusan niya isang baratiya sa ulo, may iway si balong ang baratiya, may lansang galabaw. Oh my God. Di nga aman, ang ginlampusan niya, kamo na itong sitwasyon sa asawa niya. Ang butas, namon kung mangkoto sa kung lampusan mo na yung magulang ko, way mo na salasin mo, hindi na nakairo, doon na lang na da. Lampusan mo na. Ano sa batya? Way mo siya siya man naguna sa ako, hindi ko ano pag-una pa nakibulag na rin, nakikita na, yung mo pa naguna siya mo lampos. Ito kakaluluoy man sa sitwasyon sa magulang mo lo, no? So, ginpapreso mo ni bayaw mo? Ginpapreso mo siya? Ginoon, tawagan ko na si pulis, kaganon. Tayo pa preso, agad siya galing kay silang sa pulis to siya kung i-impunta na da sa presuan. Ang upo din na da, puro na da mga adik, ang iba na kapatay na da, ang iba na kawatan, di pa preso. Basta hindi siya magahan da sa presuan kag ano. Silang ko, padudlaon talang tanay, basta isa lang kagabi para madudla siya. Silang pulis hindi guro pwede, basta kami pa ano-ano. Katapos may edad naman siya, no? Oo, ganun pa pauli na lang siya. Okay. Ano ning natabo sa imo bayaw?
May natabo Nag-ano siya ng gin-Alzheimer. Gano'n na, pag gano'n na ginagbalatian na siya sa ospital, pag sa ospital, nag-ano na siya. Gasalawayo naman siya bala. Aha. So duwa na gid sila ang ara na nga na bedridden na. Duha na gid sila nga mag-asawa. Away mo siya ka bedridden, pero lagaw siya gani kada gabi, mo taka ng kabataan niya siya. Kay kada gabi galakat siya. Kada hapon. Alright. Hindi kay ito balapag sambag ito sa magulang ko to. Naging lampusan niya na. Aking bata yung subang. Oo. Ginsipa siya sa magulang kasi sinumbag siya. Among ito nadlukan siya kada gabi. Galakat siya puli. Kaya basi kung sumbag ko naman sa kunusang bata. Hasta nga na ulanan siya to sa plaza. Basa siya sa pupo siya sa pulis. Tapos ng dulong siya pagkagat to. Basa siya mo ito ginhalinan. Nag-ano siya. Pneumonia. Okay. In-hospital naman siya. Tama pagwaya mo na to daw ano na siya. Boy, hindi na bedridden naman siya. Nag-ayuhay gid man kamo ni nga duwa. Paano siya nga bago siya nga nadula? Paano siya napatay gali? Kaya grabe na siya nagduan ko nadulungan sila pero pamahaw. Oo. Kinaungit ko pa gani siya. Oo. Sila na sakon, sila na noy ka na hindi ka nakig sakon. Kung ano akig ko, ano akigan ko si mo, yung kuya dumot si mo. Kung why na to, ipaanod na to sa suba. So it's good, no? Nga tinagayuhay man ka mo before siya nga napatay. Is it true nga nasapuan na lang niya siya? Sang dason ko nga dulong siya, sang hapon nga dulong ko sang kan, kay sila namit ko no si mga kaon na ruskaldo kami init-init. Tin baklan ko sang dalaan ko siya. Pagkadto ko siya, kamlot ko sa yung kwari na yun mo pumahaw mo. Kamlot ko sa yung kuno mabaskog na siya. Samuti ko nan ko. Ano ko siya, ano na, baskog na. Kaya mo mga patawag ko akong pagkaisa, ko lang tawag brad, patay na ni siya ko. Sila yung pagkaisa ko ni Ikap, ay patay na sila nung. So wala gid siya gali na kitaan sang mga upod niya sa sulod balay. Wala kita di guro kun base kun ara pa mga bata maguro ano siya guro natipanan guro base buhi pato siya guro kay do. Ang itsura ito kapangayok pinday tabang galasang kamote tapos kamudlo matay. Ay, so wala siya upod? Why upod? Mula nang magulang kong upod di man hindi man kakita, hindi man ka ano. So do ka subo gid no sang ilang dangtan nga duha nga mag-asawa. But after 1 year napatay man ning imo nga magulang bali niya nga asawa. Ano yang natabo sa iya? Kay guro sobra naman permi man guro na nuan sang lipasan sang gutom eh. Ay nadulungan man nila pero tay dulong mo lang daw ay man lagi na ungit, ay man lagi na ano tungtong mo lang nila da. Kay amagon sa subay. So daw wala gid siya gali iya silinga daw na utihan, alagaan. Wala. Okay. So wala na siya, is it true nga wala naman nagasinapakanay ang ilang mga kabataan? Kay ang ginhalinan mo lang to, pagkapatay sa magulang ko. Why pagani magulang na lumbos ang patay sa mga nang magulang ko. Ang mga kurintes ang balay pinangwa na sa kabataan ng bata yung mga kamanguran kay iya kuno to kurintes. Tinabalang ko sa singko wala talang anay mga 3 lang kadlaw sa ko bala mo pangadian panada silang ko sa iya nga ginhalinan mo. Masindi kan dila sing ko ay suga agin pangwa eged agin pilit eged. Ti mo to pang kapatay na sang nanay nila. Wag siya hindi magtambong day ang kamanguran ng bata. Wag siya magtambong sang bangkay sang nanay nagtanaw. Ay tuod. So amo na nga doon naglina-inay sila buot sa mga kauturan niya. Ang nangalinan ko to kanilang parte sa Aguro Blanday. Kaya ang ibang nga tao sa kamanguran nagatag sa Aguro. Kaya mga magulang yung bahay sako mo to pagatipan kinanay ito sa kanbama ito ginamyang sa St. Peter mo. Kaya ng ila balay hindi mo pwede mo kagamay-gamay. Kaya mo to kin Aguro vlog na pangayon pangita sang sang magulang yan nakuhaan kay dugang sa gulugas doon para pamahaw man sa mga nangakig ang asawa ya. Tingin pansugo yung manghod ko nga siya kwa ato tiya yung ang Aguro sila sa kay mutugin siningitan sa asawa ya. Siya nga pati ikaw nga tigulang nga gulo entra ka ha. Temo nanugi nagbato ang manghod ko sa iya.
Nagkadistorya ang manghod ko sa akot. Siya ano niya ko to, singgitan niya ko to. Buto nagkaunti-guyarang yabana, ang akong ninablos na. Siya tiyo, siya mangayo, pasensya, siling niya siya, ngaya ko ng asawa. Si ko nga, ikaw yung mangayo, pasensya, tani ang asawa mo nakadto, di mangayo, pasensya. Si ko ano, kay ikaw yung surrender agad sa bana mo, sa asawa mo. Permi ka lang katangla, sa pante, kasawa mo, isa ka lang kasilang kita, doy kagid. Mo na to, hindi halinan, bayan siya sa suwan sakot. Ako ay siya magtanaw, para pagtubong sa nanay, wag siya magtanaw, bisan bangkay sa nanay, pagtamo, wag. Okay. Kumusta sila subong? Kumusta ang ila relasyon? Sa mga hinablos mo, okay naman sila? Away yung gapon siya binog na nanay. Ay, kasubong. Ang duway ka mga magulang, hindi ang magulang ka palaki, kaya bayi, kasi ang ayuway sila ya, mayo sila. Pero nang ka manguran yung laki, mong way ka, no? Way sila sa pakanay. Okay. Basta kami tananda way niya sa paki. Ay. Sige lang, basi kung may realization man iya, na maaabot sa iya in the near future. So, anong mambal mo lo, sa natubo nga ini sa kabuhi sa imo magulang, anong mga pagtulunan nga imo nga mabilin sa amon? Tani, bilang mga mag-inirupay lang bilang mga magulutod. Kung anong problema, bilang mabinuligay tani sila. Hindi nga magpa-iya-iya lang bala. Okay. Kumusta naman ikaw, Yasubong? Okay naman ko daw. Programa naman na permil na maglakat ko daw. Ang arthritis ko mong ginabatyag ko gid. Nagatululokal na gid, no? Kagapon gani, isa ko to kadlaw sa ospital sa Western. Isa mo to kadlawng pila ko to kagapon. Sige lang, no? Okay man, sarangan ko man. Gani man. Sige lang, Padayon gyapon never give up. Alright? Sige, salamat gid Lolo Dencio sa imo naman nga pagpasakop diri sa kahapon lamang program. Kag salamat sa mga istorya nga wala untat man nga ginapalabot mo diri sa KLP. Ayo-ayo lang lo, ha? Dadala mo dang imo nga pa-Xerox nga ID? Ay ko ID. May sa ID ko di pero ko di mapa-Xerox. Ate, sige, pa-Xerox lang kay panaugan ka lang dira ha sa ma-release imo nga 1,000 pesos. Sige, may liya ka kamyawon? Uy naman hindi yan. Okay, sige. Maraming salamat. Ang ating winner, si Lolo Dencio Sangharo. It is now 42 minutes after 2 o'clock. We still have time. So, sa ating pagpanumbalik, timing lang gid, no? May isa ka letter sender nga ang iyang request subong naton basahon for May 31. Nagikan ini kay Cute sang Gimbal. Basahon naton sa aton nga pagpanumbalik. This is Tita Regine and this is KLP. Magapanumbalik kita. Pagkatapos, ang pila ka mga importante ng mga pahibalo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala git. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi 5 minutos makaligid ang takna nga alas 2 sa hapon. Basahon tan sulat diri ni Cute sang Gimbal. Dear Tita Regine.
Una sa tanan, maayong hapon sa imo tita kag sa mga staff sa Bombo Radio. Tita Regine, 64 years old na ako, senior citizen na. May cousin ang bana ko dira nga nag-work man sa inyo. So tita, ang istorya ko parte sa bata ko nga subang nga na mild stroke sa dong October 2024. 5 months pa lang, Tita Reg. So sugdan ko ang istorya ko. Sa October 4, 2024, nagahimos na ako magkadto sa tinda sang Gimbal, Webes nga adlaw. So samtang ari pa ko sa balay, do ginatulod gid ako nga matawag sa magulang ko sa Manila. Pagsabat niya, nakibot ako tungod hambal ka magulang ko nga na hospital daw ang bata ko. Doga kurog lawas ko sa nabatian ko ang hambal ka magulang ko. Wala sila dayon magpahibalo. Kay base ko no, nga magulpihan ako. So nagkadto ako sa Manila. Upod ko ang agot ko, 25 years old. Ang subang ko sa 30 years old. Amo na siya ang na mild stroke. Ginbaligya ako, Tita Regine, ang kanding ko nga nagabusong para may balunon kami. Pigado gid abi. Wala naman ang ilang father, napatay na. Tita, nagplete sa amon sa plane, nanay kabarkada ka bata ko. Ang obra sang bata ko, chief cook sa hotel, tapos naga-basketball magpuli. So amo na siguro nga na mild stroke, over fatigue siguro. Tita, natingala magulang ko, kun nga wala ka panaog bata ko, sugin katuan niya sa babaw, sa kwarto niya. Nagapalanggit Hindi na mahulag ang tuon niya nga kamot, kag tuon niya nga tiil. Maayo lang gani. May kotse sa tubang balay ka magulang ko, sugin bululigan nila dala sa hospital, kay lapit man lang dira sa Quezon City. Magulang ko aga bantay, kay wala pa kami kalakat, amo na ang una nga hospital. Sugin dala pagid sila sa isa pagid ka hospital, way ko kabalo kung ano ngalan ka hospital. Hindi sila magdawat, kay ang gagrabe lang kuno ang ginabato nila. Ang ikatatlo nga hospital, amo to ang amang sa Marikina, 1 week ako dito. Tapos mga 2 a.m., gin-refer naman kami sa RMC Rizal Medical Center sa Pasig. Tita, sobra na kami isa ka bulan dito. Wala sa may nagbulo sa akon. Solo ko, tita. 5 kabilog bugto ko sa Parañaque, sa Quezon City, Payatas. Ang nagkadto, magulang ko lang, kag utod ko nga isa, nagdala kag groceries, upod niya bana niya. Ang iban, wala gid. Tita Regine, mga 1 week kami sa emergency, emergency room, tungod damo-damo ang mga pasyente. Sa wheelchair lang ang bata ko gapungko. Hamak mo, tita, hindi ka hambal, gapangakig sa akon. Hindi ako makaintindi. Kaya hindi kahambal. Tita, mga sobra 1 week, wala siya kapamuhin. Tiyambal ka doktor, suppository. So amo to pagkabati niya, ginhagad niya ako magpa-CR. Ang mga tao, galantaw lang sa amon. Kay gamay ako, gatulod ka wheelchair, kabata ko pa CR. Ayawan ako, tita. Natumba siya, mayo gani, hinay lang. Ayawan ko kapatindog. Kay ang wala niya, hindi man kahulag. Nagpungko siya sa basin, namuhin, pasalamat ako Nalipay ako kay nakapamuhin siya. Tita Regine, mayo gani, nakahambal siya, kay may ginsulod nga daw stick sang ice cream sa baba niya. So amuto nga daw nakahambal na siya. Kung mangihi siya, ginatabunan ko sang habol, kay hindi siya gusto nga itakod. So sang may kwarto na kami, pasalamat ako nga nakaplastar bata ko sa kama niya. Abi mo, tita, adlaw-adlaw ko, nagasaka pa naog sa overpass. Gabakal ako lugaw kun aga, pakaon ko sa bata ko. Sa overpass ako gakape, kay hindi pwede dalon sa sulod hospital. Kun udto, gabakal ako kanon kag sudan, hindi magkaon siya kay wala asin kag lugaw adlaw-adlaw. Tita, hindi siya makasulat, hindi makahambal, hindi makalakat.
Una, hindi siya makakilala kay mama niya. Ginpamangkot kung ano ngalan ni mama niya, galungo-lungo lang. Gatulo ang luha ko maglantaw, kay naluoy gid ako sa iya. Nangayo ako bulig sa mga kilala ko nga may kwarta. So muna, ginabakal ko mga kinahanglano namon sa hospital. Diaper niya, tubig, kag pagkaon. Ginadulungan man ako kamagulang ko, pero hindi man adlaw-adlaw. Napatay ang bugto ko nga laki, wala gani ko kapauli, kay ari kami sang bata ko sa hospital. Pagpuli ko tita, niwanggid ako kaayo. Tungod pulaw sa hospital, wala ako gana magkaon. Galakat ako, ginahapo, do hindi katikang tiil ko. Nagpa-check up ako sa doktor, kulang ako sa oxygen. Hambal ka doktor, i-admit ako. Way ko nagpasugot, subong, daw okay na. Ang bata ko, mabakasyon dira sa gimbal, upod ka magulang ko, makalakat na siya, kag makahambal. Hindi gid fully recovered, pero mabalik man na kay mild stroke man lang. So hasta na lang diri tita, sa sunod naman. God bless you. Cute. Sanggimbal. Basta iloy ka, no? Nga nagapalangga sa imo nga anak, ang tanan himuon mo, tanan nga mga pagsakripisyo. Okay lang, no? Nga bisan ikaw mismo kinahanglan mo sang pahuway, pero okay lang nga pulawan, bugtawan mo siya. Kag okay lang nga bisan solo mo lang ang pagtatap sa iya, kay ti malayo ka, no? Sa imo gid nga pamilya dito sa Manila natabo ang imo nga utod, ang imo nga anak. So, bisan may mga utod ka dito, pero ikaw gid, of course, ang nagapangatubang sang tanan, kay ikaw gid ang nagatatap sa iya. Kung ginikanan ka, ilabinigid kung iloy ka, kung halos pa lang, isugpon mo ang imo kabuhi sa kabuhi sang imo nga bata. But it is good that you are being positive, and ang imo nga bata is amat-amat naman, no? Nga naga-recover, not yet fully recovered, but sige lang, no? Sa maayo nga pag-atipan ninyo, kag sa maayo man nga pagsunod sang mga ginapang hambal sang doktor, we are very positive. Nga ti mag-aayo siya, kag ang mga nerves nga nagkalamatay, let's hope nga ti ma-revive, kag he would be on his way to full recovery. Nga magpanumbalik gid ang maayo niya nga health. Ara ka man, so manugpuli gili ang imo nga bata, mayo na, no? Change of kumbaga cambio klima, kag cambio lugar, so kabay nga makapamaayo gid sa iya, no? Ang pagpauli diri sa inyo nga lugar. Salamat gid sa imo, and I'm sure ara kay nga nagabantay because May 31 ang imo nga request diri nga pagbasa naton sa imo nga sulat, and so request granted. Salamat gid sa imo liwat, cute Sanggimbal. Mga kabombo, sa ato nga pagpanumbalik, ang ato nga pag-announce na sang ato nga winner para sa sini nga semana. Magapanumbalik kita pagkatapos sa mga importante nga mga pahibalo. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Dantanan naton nga mga letter senders, ang mga tagsulat diri sa kahapon lamang program, and kabay, no, nga magdamo pagid kamo. So sa iban man nga may ara dira istorya, pero wala lang gid ka pangita tiyempo para nga magpungko and mag-concentrate sa pagsulat sang ilang mga istorya. I hope you would find the time very, very soon. Kung may mga recent lang, nga mga nagkalatabo sa inyong kabuhi,
and you think no nga luyag nyo gid nga i-share diri sa KLP desisyon ni hindi na magduha-duha kag siguraduhan na nga mapalabot diri sa kahapon lamang program. I-email ang inyong mga kasaysayan sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sulaton ina and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So thank you gid sa tanan naton yung mga letter senders para sa sininga semana naghatag gid sang kolor kag kalingawan sa amon diri nga kahaponanon everyday. Halin Lunes, tubtub Sabado ang pagbasa naton or tubtub sa Friday ang pagbasa sa mga kasaysayan kung may oras pa, kung Sabado after sa atong pag-interview sa aton nga winner, or if hindi makalusot ang aton nga winner, syempre kung Sabado nagabasa man kita sa mga istorya just like what we did sa sininga hapon. Mangod nga may nabilin pa man kita nga oras, so nakabasa kita isa ka letter nga timing gid May 31 ang iyang naging request diri. So sa mga lugar gali dira nga nagapatigayon sa ilang mga kafiestahan bulan sang Mayo, Flores de Mayo, Santa Cruzan. Enjoy lang gid, no? Kagabay mangin. Very colorful kag masinadjahon ang inyong pagpatigayon sa inyong mga kafiestahan. I am about to announce ang aton nga winner to also win 1,000 pesos in cash. Kag siya naman ang aton masunod nga pag-interviewhon diri sa kahapon lamang program. Congratulations sa aton nga winner para sa sininga semana. I hope you can make it next Saturday para makaatubangay kita, makaistorya ako sa imo. Congratulations! Nanay Saling, sang Iloilo. Sa liwat, ang ating itagdaog para sa sininga semana, si Nanay Saling, sang Iloilo. Mga kabombo, nagahulat na ang inyong mga paborito ng mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya Provincial Jail, kag ang Dear Diary. I'll be seeing you again on Monday. Enjoy your weekend. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.